silent channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2201 Pagpatay ng Dragon. 2201. Ang mahalaga ngayon ay hindi kung paano ko nalalaman ang pamamaraan ni Chiyo, ngunit kung actress ka ba o hindi. Hindi interesadong magpaliwanag si Ye Fan. Nakita pa niya si Suzaku sa level ng isang seryosong hayop. Ang demigod Dragon Beast ay natural na hindi natatakot. Kung pagkatapos ng babala ay nagpupumilit pa rin ang dalawa na mag-away dito, huwag mo na siyang sisihin sa pagiging masungit. Ang ipis ay halatang hanga pa rin kay Chiyu, at sa sandaling ito, ang isang mata ay lumiliko, ang kanyang mga mata ay kumikislap, at siya ay medyo mahiyain. Ngunit hindi sumang-ayon si Wo Lin, ang lahi ng tao ay galit na galit. Ito ang aking teritoryo, ikaw ang dapat umalis. Pagkatapos nagsasalita, si Wo Lin ay humakbang ng malakas sa hangin, nagdurr ng apoy sa pagitan ng kanyang ilong at bibig, at muling tumaas ang presyon. Ang nakakapasong mataas na temperatura ay umabot sa libu-libong degree sa isang iglap, na para bang isang nakakapasong araw ang lumitaw sa kalangitan, at ang tubig sa dagat ay nagsimulang uminit at sumangga ng husto. Labis na natakot. Natakot ang mga mermen at sunod-sunod na umiwas sa kanila, lalo na ang ilang mga mersenaryong bata, na hindi nakatiis sa gayong nakakapaso, at diretsyong umiyak at nagpakita ng mga palatandaan ng paso sa kanilang buong katawan. Nang makita ito, agad na inis si Ye Fan, anong klaseng ugali itong si Wo Lin. Kung magpapatuloy ito, natatakot ako na ang lahat ng tribo ng sirena ay masunog sa lupa. Direktang gagamitin ni Ye Fan ang espada, ngunit nalaman niyang hindi ito tama. Hindi niya nakita ang Wo Lin Grass. Kung papatayin niya si Wo Lin, ito ay isang malaking kawalan. Munting Jin, umalis ka, sabi ni Ye Fan. Nang marinig ito ni Xiao Jin, alam niyang magsisimula na si Ye Fan, kaya mabilis siyang lumipad. Ang alakdan ay umungal ng ilang beses sa mahinang boses, saglit na nag-alinlangan, ngunit tahimik na umatras, na tila nagbabalak na kumilos kapag nagkataon. Si Ye Fan ay natatakpan ng apoy ng dragon, nakabukas ang kanyang mga braso, at ang kapangyarihan ng bloodline ng dragon ay mabilis na natipon. Habang magkadikit ang mga kamay, biglang sumambulat ang dagandong ng dragon. Ang red golden shockwave ng Dragon Flames ay sumalakay kay Wo Lin, ngunit si Wo Lin ay hindi nataranta at ibinuka ang malaking bibig na may mga apoy na nananatili. Umuungol. Gitling. Nilunok ng malaking bibig ni Wo Lin ang lahat ng Dragon Roar. Ang apoy ay tumitama sa paligid ng kanyang bibig, at ang mga mata ni Wo Lin ay nagpakita ng isang dampi ng paghamak. Anak ni Shenlang, sunugin mo na lang, kulang pa ang kain ko. Sumimangot si Ye Fan, na parabang nagkamali siya, ang pangunahing pinsala ng Dragon Roar ay ang kapangyarihan ni Longyan. Sa huling pagsusuri, ang Longyan ay isa ring uri ng enerhiya ng apoy, at ito ay talagang may kaunting epekto sa apoy na kalahating banal na hayop tulad ni Wo Lin. Sa sandaling ito, huminga na si Wo Lin saglit, at pagkatapos ay iniluwa ito, isang malaking naglalagablab na ball ang apoy na 12-12 ng metro ang lapad, na tumalsik mula sa bibig nito. Maaaring ginamit ni Ye Fan ang Dragon Wing para mapabilis at direktang umiwas, ngunit kung mali ang kanyang iniisip, ang mersenaryong tribo at ang Merman tribe sa ibaba ay magdurusa sa pag-iwas na ito. Agad na pinakilos ni Ye Fan ang Wuswang Sword Intent, at ang gininto ang liwanag sa paligid ng kanyang katawan ay bumuo ng isang malaking globo ng enerhiya na umiikot. Nang ang naglalagablab na bowl ang apoy ay tumama sa magaan na kalasag sa paligid ni Ye Fan, ang apoy ay mabilis na naagnas sa mga hibla at nakakabit sa katawan ni Ye Fan. Sa ilang sandali, tila si Ye Fan ay napaliligiran ng apoy lin, na nagninanga sa hangin. Salungat na pag-atake. Matapos makuha ni Ye Fan ang kapangyarihan ng lahat ng bowl ang apoy, ibinalik niya ang apoy kasama ang Wuswang Sword Intent. Ang nagngangalit na apoy ay parang isang ilog na bumubuhos pabalik, dumadaloy patungo kay Wo Lin. Sa pagkakataong ito ang pag-atake ay hindi lamang may apoy, kundi pati na rin ang layunin ng espada, at si Wo Lin ay hindi nang ahas na kainin ito ng hilaw. Nakita ko ang buong katawan ni Wo Lin na kumikislap na may gininto ang liwanag, na para bang nakakabit siya sa isang layer ng golden armor, nagbuga ng apoy ang kanyang bibig, at pilit niyang pinabagsak ang counterattack na ito. Hindi mapigilan ni Ye Fan na matigilan, ang Wo Lin na ito ay talagang makapangyarihan, siya na ngayon ay hugis espada, walang kapantay na sword intent counterattack, walang sinumang malakas sa banal na kaharian ang makakalaban. Ngunit ang Wo Lin na ito ay nagawang maging ligtas at maayos, na nagpapakita na ang kanyang pisikal na talento ay higit pa sa mga tao. Kid of the clan. Kahit may bloodline ka ng nagising na 5-clawed golden dragon, tao ka pa rin. Ako ang tunay na inapo ng dragon, at gusto mo rin akong saktan. Si Wo Lin ay ganap na nairita, at hindi na naglalayong gumamit ng pangmatagalang pag-atake, at direktang tumakbo patungo kay Ye Fan. Nilalayo nitong gamitin ang makapangyarihang demigod na katawan nito para putulin ang taong ito. Gumalaw ang pag-iisip ni Ye Fan, ang mga salita ni Wo Lin, ipinaalala nito sa kanya ang isang bagay.
Nang makitang ang apoy ay malapit na sa isang iglap, pinaikot ni Yefan ang siyam na pagbabago ng dragon, ang kanyang mga kalamnan ay buhol-buhol, at ang dugo ng dragon ay kumukulo. Nakita ko ang hindi mabilang na mga hibla ng dugo, na lumilipad palabas sa katawan ni Yefan, naging 10,000 Chenzuzi na lumipad patungo kay Wolin. Dragon Slaying Technique. Dragon Coffin Blood Treason. Sa kalagitnaan ng hangin, kumalat ang bloodline ng dragon ni Yefan, at ang pulang dugo ay napuno ng makapal na ambon ng dugo. Ang ambon ng dugo. Naging isang airtight space sa napakaikling panahon, tulad ng isang parisukat. Ang kulay dugong higanteng kubo ni Fang. Tamang-tama ang cube na ito, bumabalot sa buong Wolin. Boom! Gatlang M. Ibinagsak ni Wolin ang kanyang ulo sa kulay dugo na hadlang, at ang kubo ay yumanig ng malakas. Nang makitang may ilang senyales ng pagkabasag sa isang gilid ng cube, ngunit bago tumama si Wolin sa pangalawang pagkakataon, biglang nagbago ang kulay dugong cube. Mula sa cube, hindi mabilang ang mga putok ng dugo, at pagkatapos kumonekta sa katawan ni Wolin, sila ay naging hindi mabilang na mga tubo. Gitling! Napaungol si Wolin sa gulat, nalaman talaga nitong ang sarili nitong dugo ni Wolin ay patuloy na inaalis. Ang kulay dugong kubo na ito, tulad ng isang selyulang sumisipsip ng dugo, ay ginawa ang dugo sa katawan nito na hindi makontrol, at ang buong katawan nito ay nagbago. Magulo ang daloy ng dugo. Ang dugo ay magulo, ang mga function ng katawan ay lubhang pinahina, ang enerhiya ay hindi maaaring gumana ng normal, at kahit ang isip ay hindi makapag-isip ng normal. Parang libo-libong karayom ang ipinasok sa katawan, at ang buhay na dugo ay hinihila para patayin ito. Ang ganitong uri ng kawalan ng pag-asa at sakit ay lubos na natakot kay Wolin. Si Yefan ay nasa labas, at ang kanyang mukha ay medyo mapatla, ngunit siya ay unti-unting bumubuti. Sa Shenlong 9 Changes, mayroong isang independenteng kasanayan, na kung saan ay ang Dragon Slaying Skill. Ang tinatawag na Dragon Slaughter ay natural na nakatutok sa pamilya Shenlong, at maging sa mga nilalang na may dugo ng dragon sa mundo. Sa mundo, ang taong higit na nakakaunawa sa mga kahinaan ni Shenlong ay hindi ang iba, kundi ang sarili ni Shenlong. Sa makatuwid, unti-unting pinagkadalubhasaan ng Shenlong clan ang ilang mga kasanayan sa pagpatay ng dragon sa ilang labanan ng parehong lahi. Medyo ironic na sabihin na ang makapangyarihang mga kasanayan sa pagpatay ng dragon na ito ay halos lahat ay ginawa sa kaiyahiyang labanan. Bukod dito, sa paghusga mula sa mga kinakailangan ng Master, lahat sila ay nasa itaas ng kaharian ng 5 Clawed Golden Dragon, makikita na ito ay nilikha ng mga henyo sa clan. Isa na rito ang Dragon Coffin Blood Treason. Ang hakbang na ito ay hindi purong pagpatay, ngunit gamit ang mga katangian ng resonance ng dugo ng dragon, tulad ng pagsasama ng ilang mga prinsipyo ng Reverse Scale Fury, upang puwersahang akitin ang dugo ng mga kalaban ng parehong lahi. Ang ganitong uri ng nakatutuwang trick, ang pinakamalaking pag-asa ay ang sariling malakas na kakayahan sa pagbawi ni Shenlong. Kahit na naglabas si Yefan ng malaking dami ng sarili niyang dugo, mabilis niyang maibabalik ang dugo, kaya hindi ito magiging sanhi ng malubhang pinsala sa kanya. Bukod dito, kung ang Divine Dragon Bloodline ni Yefan ay hindi kasing lakas ng Divine Dragon Bloodline sa katawan ni Wolin, gagawin din itong hindi epektibo ang pagkilos na ito. Gayunpaman, si Yefan ay isang seryosong 5-clawed Golden Dragon, at ang Wolin ay isa lamang, hybrid, variety, kaya walang ganoong pag-aalala. Ang kulungan ng dugo ng Dragon Coffin, na nakikitungo sa mga hybrid na inapo ng mga dragon na ito, ay talagang ang pinakaangkop. Ang alakdan sa di kalayuan ay kitang-kita ang takot sa mga mata nito, at tila alam na mahirap labanan ang kamay na ito. Nagkamali ako. Please. Itigil mo na ang paglabas ng dugo ko. Nalaman ni Wolin na siya ay nanghihina at pagkaraan ng ilang sandali, ang dugo ay naubos ng 2 o 3 beses, at sa wakas ay nagsimula siyang humingi ng awa. Sa totoo lang walang intensyon si Yefan na patayin ito, ngunit para matiyak na hindi babalik si Wolin sa kanyang sinabi, nagtanong pa rin siya, naglakas loob ka bang kumilos ng walang ingat sa hinaharap? Kamahalan, sabik lang akong protektahan ang aking anak, nag-aalala na kukunin mo ang aking anak, kaya ako ay magiging magagalitin. Pakiusap bitawan mo ako. Kung mamatay ako, ano ang mangyayari sa anak ko? Huminga ng mahina si Wolin, tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata, at sabik na sabik siya na malapit na siyang umiyak. Natigilan sandali si Yefan, at mabilis na isinara ang Dragon Coffin Blood Treason, kumalat ang ambon ng dugo sa hangin. May mga anak ka ba? Natigilan si Yefan, hindi nakakapagtakang napakabangis nitong si Wolin. Hindi ba mabangis ang mga asong nanganak ng mga tuta? Bagamat may malaking agwat sa pagitan ni Wolin at ng aso, pareho pa rin ang kanilang kalikasan. Kabanata 2202 Seremonya ng Pagpupulong. 2202 ngayon lang naranasan ni Wolin ang sakit ng paglabas ng dugo, at hindi na siya nang ahas na maging mayabang pa, at malumanay na sumagot, eksakto, hindi nagtagal pagkatapos ng kapanganakan ng sanggol, nagkaroon ng malaking paggalaw dito, nag-aalala ako kung sino ang gustong manakit sa anak ko, kaya pumunta ako dito.
Pagkatapos marinig ito, hindi naiwasang isipin ni Ye Fan si Suzaku na halos sunugin siya sa munting pabo. Ang halimaw na ito ay hindi magugulo, ito ay magiging baliw sa bawat pagliko, na para bang lahat ay gustong saktan ang kanilang mga anak. Ang higanteng demonyo sa malalim na dagat ang dumating para manggulo ngayon lang. Walang gustong saktan ang anak mo. Iginagalang ka ng mga merpeo. Huwag mo silang aibuli sa hinaharap, sabi ni Ye Fan. Talagang kumalma si Wo Lin sa sandaling ito, at nang makita niya ang bangkay ng higanteng halimaw, naintindihan din niya. Salamat sa iyong kabaitan. Ako ang naging walang ingat ngayon. Kung kailangan mo ng anuman mula sa akin, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, sabi ni Wo Lin. Nang marinig ito ni Ye Fan, nagmamadali siyang nagsabi, may itatanong talaga ako sa iyo, mayroon ka bang firegrass? Firegrass. Ang napakalaking hayop na mukha ni Wo Lin ay talagang ngumisi na may malinaw na ngiti. Radian, Your Excellency, please come with me. Mabilis na sinundan ni Ye Fan si Wo Lin patungo sa bulkan kung saan siya nakatira. Nang makitang ligtas si Xiao Jin, dali-dali siyang lumipad pabalik sa balikat ni Ye Fan, na para bang matagumpay nitong hinikayat si Wo Lin at ang ipis na lumaban. Sinundan ni Ye Fan si Wo Lin sa isang malaking bunganga ng bulkan, at nakita ang katawan ni Wo Lin na kumikislap na pula, at ang lava sa loob ng bulkan ay masunurin na kumalat, na nagpapakita ng malaking pasukan. Kamahalan, mangyaring sumama sa akin, sabi ni Wo Lin. Tumango si Ye Fan at sabay na lumipad papunta sa bulkan, at ang lava sa ibaba ay automatikong kumalat. Pagkatapos mag-dive ng libu-libong metro, tumalon si Wo Lin, lumipad palabas ng underground lava river, at dumaong sa isang mainit na rock platform. Matapos tumakbo ng ilang kilometro, isang malawak na kuweba sa ilalim ng lupa ang lumitaw sa unahan. Nagulat si Ye Fan sa eksenang nasa harapan niya. Ang kuweba ay talagang natatakpan ng mga pulang kristal at hindi mabilang na mga hiyas na mayaman sa apoy, na nagmistulang dagat ng apoy. Rongyuan Red Diamond. Naalala ni Ye Fan na ito ang uri ng hiyas na ibinigay niya kay Su Qingzu noon. Kaya lang, ang mga pulang brilyante na pinagyaman sa dasheng ay nasa lahat ng dako dito, at ang malalaking pulang brilyante ay mas matangkad pa sa mga tao. Ngumiti si Wo Lin at sinabi, kung nagustuhan ito ng iyong kamahalan, maaari mong alisin ang minahan ng smeltang dito. Welcome din si Ye Fan, hindi ko kailangan ng sobra, bawiin mo na lang at ibigay sa manliligaw ko. Ang mas gusto ko ay ang firegrass. Your Excellency, firegrass, hindi ba nasa harap mo na ang lahat? Sabi ni Wo Lin. Nang marinig ito, pumikit si Ye Fan, at sa kanya lang napagtanto na sa kuwebang ito, talagang may ilang apoy na tumutubo sa lahat ng dako. Kung hindi mo titingnang mabuti ang mga halamang ito, natatakpan sila ng ningning ng mga pulang brilyante na ito. Ang dami. Tumingin si Ye Fan sa paligid at nakitang nasa lahat ng dako, at halos hindi na mauubos. Sinabi ni Wo Lin, ang damong Wo Lin ay tumutubo kasama ng ating Wo Lin. Mabagal itong lumalaki at naglalaman ng asensya ng apoy. Ngunit sa aming Wo Lin, ang damong ito ay walang silbi. Kung tutusin, ito lang ang kasama namin. So Your Excellency, medyo nahihiya ako na humingi lang ako ng firegrass, hindi kayamanan. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, ito ay isang damo para sa iyo, ngunit isang bagay na negel iligtas buhay para sa akin, kung gayon hindi ko ito gagawin. Sige, bawiin mo pa. Ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo at iniunat ang kanyang kamay upang kunin ito. Bagamat mainit ang damuhan ng apoy, natural na hindi ito nasaktan sa kanya. Ngunit sa sandaling pumili ako ng isa sa uli ko na sana ito sa singsing, nang makita ko ang mga damong apoy na direktang naging abo at nawala. Ito, hindi mapili. Natigilan si Ye Fan. Sinabi ni Wo Lin, ang damo ng Wo Lin ay dapat na nakaimbak sa mataas na temperatura, ang iyong kamahalan ay maghintay ng ilang sandali. Pagkatapos magsalita, kinagat ni Wo Lin ang isang piraso ng natutunaw na abis na pulang brilyante, at pagkatapos ay naghulog ng isang patak ng sarili niyang dugo ni Wo Lin sa pulang brilyante. Nang ibukan niya ang kanyang bibig, pinagsama ng apoy ang pulang brilyante sa dugo ni Wo Lin, at ang pulang brilyante ay natunaw sa isang sisidla na hugis garapon. Ang natutunaw na kalaliman na palayok na ito, bagamat simple, ay natunaw sa loob nito ang aking dugo at kakanyahan, at ito ay maglalabas ng mataas na temperatura ng hindi bababa sa 1,000 taon. Kailangan mo lamang na mabilis na pumitas ng damo ng apoy at ilagay ito sa garapon. Sa loob ng 1 taon o 2, ang damo ng apoy ay magiging hindi ito dapat matuyo. Tandaan lamang, huwag hayaang lumamig ang damong apoy kapag ginagamit ito, sabi ni Wo Lin. Nakahinga ng maluwag si Ye Fan, buti na lang nakilala niya ang isang Fire Lin, kung hindi, kahit na matagpuan niya ang damong Fire Lin, hindi niya alam kung paano ito ibabalik. Matapos pasalamatan si Wo Lin, mabilis itong pinulot muli ni Ye Fan sa pagkakataong ito, at sa wakas ay masunurin na nakapasok ang damo ng Wo Lin sa garapon at hindi naging abo. Si Xiao Jin sa gilid ay nakahakbang na pasulong, gamulong-gulong, kumukuha ng ilang kagat dito, ilang halaman doon, at direktang lumunok sa kanyang tiyan. Natahimik si Ye Fan sa matako na ahas na ito, kumakain ka ng marami, huwag mong kainin ang iyong tiyan. Nagsimulang mamula ang mala sapphire na mga mata ni Xiao Jin, Master, masarap.
Umiling si Yefan at bumantong hininga, nang kukunin na sana niya ito ng mag-isa. Bigla niyang nakita na may maliit na ulo na lumabas mula sa likod ng isang lava mine, at nakatingin sa kanya na parang curious na sanggol na may malalaking tubig na mga mata. Kung susuriing mabuti, malinaw na isa itong maliit na unicorn, na ang ulo nito ay halos kalahati ng katawan nito, na may translucent na maapoy na pink na kaliski sa katawan, at mabalahibong paa na may pulang balahibo. Sa unang tingin, halos parang tuta ito, at kung ikukumpara sa ina nito, napakaliit nito. Ang mga mata ni Wolin ay puno ng paghanga, at iniunat niya ang kanyang nag-aalab na dila at dinilaan ang maliit na lalaki. Ang maliit na unicorn ay sumigaw ng 2 beses, pagkatapos ay gumapang at kumamo sa kanyang ina, gamulong sa apoy. Ang mga mata ni Yefan ay nagpakita ng isang dampi ng pananabik, at nang makita niya ito, hindi niya maiwasang mag-isip ng mga steamed buns, at hindi niya alam kung ano ang nangyari sa matabang tigre sa bahay. Kamahalan, marahil ay hindi mo alam, napakabihirang magkaroon ng reyna ang ating pamilyang Kailan, kung ang mga anak ay walang pagkakataon, kailangan nilang mag-mature kahit 1,000 taon. Ang aking anak na lalaki ay bata pa, ipinanganak lamang 2 taon na ang nakakaraan, at kailangan kong bantayan ng sinumang mananakop na sumusubok na manghuli sa aking anak. Kaya naman sobrang kinabahan ako nang marinig ko ang galaw sa tabing dagat, halos magkamali ako, nahihiyang sabi ni Wolin. Tumango si Yefan ng may pag-unawa, nag-isip tungkol dito, at kinuha ang kanyang natitirang dragon crystal grass. Firefighting Lingkaw, salamat sa iyong tulong, ang munting Reg Along ito ay dapat gamitin bilang Reg Along pambati para sa iyong anak, higit sa lahat wala akong ibang kayamanan, Long Jingkaw. Dati. Makakatapos ng pagsasalita si Yefan, unang bumulala si Wolin, nagningning ang kanyang mga mata. Alam mo ba itong damo? Nagtaka si Yefan, kailangan bang maging sobrang excited? Siyempre alam ko. Kaya lang, ang damong ito ay matatagpuan lamang sa Great Desolate Continent, at posible lamang na lumitaw sa mga tirahan ng mga dragon at hayop na may masaganang espiritual na enerhiya. Para sa maraming dragon beast, ang damong ito ay isang napakamahal na espiritong damo. Kung ikukumpara sa firegrass, ito ay 1,000,000 beses na mas bihira. Willing ka ba talagang ibigay sa anak ko? Ikaw fan. Hindi naisip na ang dragon crystal grass na ito ay napakabihirang sa mga mata ni Wolin. Dinala rin siya ni Tang Yuan para hanapin ito, at hindi niya akalaing bihira ito. Iniisip ito. Maingat, ang damong ito ay nakatulong sa kanya na palakasin ang kanyang katawan sa simula. Ngunit ang pagkain ng sobra, hamina ang epekto. Ilang araw na ang nakalipas, gumamit ako ng napakalaking espiritual na enerhiya para hubugin ang espiritu, ang dragon crystal na damong ito ay palaging makakatulong sa akin na mapunan ito, tila napakalakas nito. Ang swerte ng anak mo, ito na ang huli, sabi ni Yefan, at iniabot ito. Nagpapasalamat na kinuha ito ni Wolin at dinala ang dragon crystal na damo sa bibig ng anak, na parang hinahayaan niyang kumain ng bata. Ito. Napakabango kaya ibinuka ko ang aking bibig para kainin ito. Ito ay orihinal na isang nutritional supplement lamang, at ito ay ginawa sa pamamagitan ng pagbibigay nito sa maliit na unicorn, ngunit hindi ko inaasahan na hindi nagtagal pagkatapos kumain, ang maliit na lalaki ay nagpakita ng mga nakikitang pagbabago sa mata. Ito ba? Malinaw na nakita rin ni Wolin na medyo kakaiba ang kanyang anak. Nakita ko na ang mga kaliski sa maliit na unicorn ay nagsimulang lumaki ng mabilis, at ito ay hindi na purong nagninangas na pula, ngunit nagsiwalat ng isang malabong asol na kulay, at sa wakas ang pula at asol ay nagsanib sa isang magandang lilang ginto. Ang maliit na Zijan unicorn ay ibinagsak ang sarili sa lupa, lumaki ng kaunti, at tila natutuwa sa kanyang pagbabago, tumatalon-talon at umiikot kay Yefan ng ilang beses. Medyo natulala si Yefan, dapat okay lang. Paano ito nagbago ng kulay? Kumislap ang mga mata ni Wolin, at masayang sinabi niya, bata pa ang anak ko, hindi pa nabubuo ang essence sa katawan, ang dragon crystal grass na ito ay maaaring magkatugma sa ating pamilya ng dragon. Tamang-tama ito. Kaya naman, ang water dragon crystal grass ay sumasanib sa asensya ng apoy sa katawan ng aking anak, kaya naman nagkaroon ng ganitong pagbabago ang aking anak. Ako. Gustong-gustong magpasalamat, tila hindi lang makontrol ng aking anak ang apoy sa hinaharap, kundi pati na rin ang tubig ay nakokontrol din, walang limitasyon. Oh. Okay lang, nakinig si Yefan, at pagkatapos ay gamaan ang pakiramdam niya, ngunit hindi niya inaasahan na magdudulot din siya ng pagkakataon sa maliit na unicorn na ito. Sa sandaling ito, biglang narinig ni Yefan si Xiao Jin sa kanyang likuran, gumawa ng masakit na boses. Master, Master help. Biglang nagulat si Yefan, lumingon, at nakitang si Xiao Jin ay talagang nagliliyab. Ang apoy na ito mula sa loob palabas ay sumunog kay Xiao Jin, dahilan upang gamulong ito sa lupa sa sakit, ano ang nangyayari sa iyo? Hindi ka ba natatakot sa apoy? Nagmamadaling lumapit si Yefan at lalapit na sana, ngunit nalaman niyang walang kapantay si Xiao Jin. Mainit. Uuy, para akong napapaso, naiiyak na sabi ni Xiao Jin. Sa sandaling ito, sinabi ni Wolin, isa itong Jiao, at isa pa rin itong dragon na hayop sa tubig. Hindi talaga ito takot sa apoy.
Ito ay malamang na kumuha ng labis na apoy na linda mo, na nagdulot ng labis na pag-iipon ng asensya ng apoy, na naging sanhi ng pagbacklash ng lason ng apoy. Napatingin si Yefan sa lugar kung saan siya pumasok ngayon. Hindi ko alam kung gaano karaming fire linden grasses ang nawalis ni Xiao Jin. Kabanata 2203 paulit-ulit. 2203. Ikaw na sakam na ahas. Sabi ko sa'yo wag kang kumain ng basta-basta. Paano kita ililigtas ngayon? Si Yefan ay balisa at inis. Siya ay isang doktor, ngunit hindi isang veterinaryo. Hindi rin niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Nakaisip talaga si Wu Lin ng isang pamamaraan, na nagsasabing, kamahalan, maaari mo ring subukan, gamitin ang panlilinlang na ginamit mo sa pakikitungo sa akin, at gamitin ito sa jawlong na ito. Kahit na ang kakanyahan ng apoy ay kumakalat sa buong katawan nito, marami sa mga ito ay dapat na nasa dugo nito. Sa gitna, naintindihan kaagad ni Yefan nang marinig niya ito, ang ibig mong sabihin ay hayaan ang dugo nito. Hayaan itong maubos ang ilang lason sa apoy. Umiyak si Xiao Jin at kinakabahang sinabi, Wu, guro, dinuha mo ba talaga ang dugo ko? Sipsipin mo ba ako ng tuyo? Napakunot ang noo ni Yefan at napag-alitan, ngayon alam ko na natatakot ako. Bakit hindi mo alam kung paano pigilan ang sarili mo noong matako ka ngayon lang? Kailan maaayos ang problemang ito? Inilabas ni Xiao Jin ang kanyang dila, tila mamamatay na siya sa init, hindi makapagsalita. Hindi na nagdalawang isip si Yefan, at direktang hinikayat ang paraan para ipakita ang Dragon Coffin Blood Prison laban kay Xiao Jin. Binalot ng kulay dugong cube si Xiao Jin. Hindi tulad ni Wu Lin na ngayon lang nakakulong, hindi nagpumiglas si Xiao Jin, at syempre wala itong lakas para lumaban. Sa sandaling i-activate ni Yefan ang pamamaraan, ang dugo ng dragon ni Xiao Jin ay nabunot sa mga hibla, at ang mainit na dugo ng dragon ay kumukulo, hindi nakakagulat na ito ay napakasakit. Si Xiao Jin ay namimilipit dito sa sandaling ito. Bagamat natakot siya sa kinukuhang dugo, mayroon din siyang kahangahangang sakit at kaligayahan. Matapos makuha ang dugo ng dragon, mas komportable ito, at bahagyang bumagal ang pagkasunog sa katawan. Gayunpaman, ang ganitong uri ng lasa ay hindi kasiya siya, at hindi nagtagal si Xiao Jin ay naging anemic at nahiga sa kanyang tiyan ng mahina. Kahit na ang Dragon Beast ay may malakas na hematopoietic resilience, hindi ito mas mabilis kaysa sa Dragon Slaying technique ni Yefan. Si Yefan ay hindi maaaring patuloy na gumuhit ng dugo ng ganito. Kung tutuusin, ayaw niyang patayin si Xiao Jin para lang magpalamig. Nang makitang hindi na makapidyaw si Xiao Jin, mabilis na itinigil ni Yefan ang kanyang trabaho, ngunit nabalisa nang makitang mainit pa rin si Xiao Jin sa kabuuan, at hindi maganda ang sitwasyon. Guro, hindi ako komportable, mamamatay na ako, Wu, hindi ko na makakasama pa ang aking Panginoon, hindi na ako magiging sakam sa susunod kong buhay. Anong kalokohan? Paano kita hahayaang mamatay? Bagamat pinapagalitan si Yefan, syempre hindi niya ito matanggap sa kanyang puso, at pinatay lang si Xiao Jin sa harap ng kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang tumalikod at tanungin si Wu Lin, kay Wu, kailangan mong malaman ang higit pa, mayroon pa bang ibang paraan? Saglit na nag-isip si Wu Lin bago sinabing, kung naniniwala sa akin ang iyong kamahalan, marahil. Maaari kong subukan ang aking makakaya. Subukan. Lahat ng ito sa oras na ito. Kung mayroon mang paraan, subukan ito. Sabi ni Yefan, tiwala siya na hindi maglalakas loob si Wu Lin na maglaro sa harap niya. Tumango si Wu Lin, humakbang pasulong, kumuha ng malaking bibig, at isang vortex ng apoy ang lumitaw sa tabi ng kanyang bibig. Kaagad pagkatapos, ang malaking halaga ng apoy na espiritual na enerhiya sa katawan ni Xiao Jin ay nagsimulang sumipsip at lumipad patungo kay Wu Lin. Matapos masipsip ito ng kalahating oras, sa wakas ay nakabawi si Xiao Jin, ngunit siya ay mahina pa rin. Little Jin, kamusta? Nagmamadaling tanong ni Yefan. Hindi man lang may angat ni Little Jin ang kanyang mga talukap, Master. Mukhang hindi pa ako mamamatay saglit, ngunit pagod na pagod ako. Sinabi ni Wu Lin, maaari kong gamitin ang paraan ng paglilinang upang masipsip ang lason ng apoy sa katawan ng dragon na ito, ang lason ng apoy. Walang pinsala sa aming pamilya ng apoy na unicorn. Gayunpaman, ang pamamaraang ito, ay sumisipsip din ng iba pang mga asensya sa katawan nito. Upang matiyak na hindi ito masyadong mahina, natatakot ako na hindi ito magagamot sa maikling panahon. Makatitiyak na hindi ito masusunog hanggang mamatay ng lason sa apoy. Narinig ito ni Yefan at mabilis na nagtanong, gaano katagal bago ito ganap na magaling? Ayon sa dami ng lason ng apoy sa katawan nito, natatakot ako. Hindi bababa sa 10 araw, higit sa 10 araw. Pagkatapos ay posible ang 12 ng araw. Sabi ni Wu Lin. Kumunot ang noo ni Yefan, kung wala na, handa siyang maghintay dito para gumaling si Xiao Jin bago umalis. Ngunit kailangan pa rin niyang magmadaling bumalik sa wilderness, at higit pa, kailangan niyang gamitin ang formula para gamutin si Su Qingzhou. Maraming bagay ang hindi maantala. Sa pag-iisip ng mabuti, itong si Wu Lin ay hindi dapat magkaroon ng lakas ng loob na saktan si Xiao Jin. Pagkatapos ng lahat, kailangan ding protektahan ni Wu Lin ang bata, at hindi magandang maging kaaway niya.
Xiaojin, dahil ito ang kaso, dapat kang magpagamot dito muna. Anyway, nakikilala mo rin ang direksyon ng pagbabalik sa Great Desolate Continent. Pagdating ng oras, dumiretso sa paraiso ng paraiso, sabi ni Ye Fan. Bagamat nag-aatubili si Xiaojin na sumuko, naunawaan din niya na si Ye Fan ay hindi maaaring mag-aksaya ng masyadong maraming oras, kaya't sinabi niya, Guru, mauna ka, ako ay sakam at hindi ko masisisi si Master. Bumantong hininga si Ye Fan at sinabi kay Wo Lin, pagkatapos ay tatanungin ka ng kaibigang ito, kung mapapagaling mo ito, ako ay lubos na magpapasalamat. Ang iyong kamahalan ay seryoso, ang iyong kamahalan ay nagbigay sa aking anak ng ganoong pagkakataon, at ito ay hindi dapat magpakumbaba, kamahalan, huwag kang mag-alala. Si Wo Lin ay napakagalang din. Sa puntong ito, hindi na nagsalita pa si Ye Fan. Nagpaalam siya sa mag-ina ni Wo Lin, at pagkatapos hayaang gumaling si Xiaojin sa kapayapaan, direktang lumipad siya pabalik sa tribong Merman. Pagdating nila sa tribo, ang mga hayop na umiiwas sa tubig ay sumisid na pabalik sa dagat. Nakita ko ang isang grupo ng mga mermen na hindi naglinis sa magulong bahay, sa halip ay pinalibutan ng malalim na halimaw sa dagat. Anong problema? Lumipad si Ye Fan at nakita ang dakilang elder ng merman at ilang mga general, na napapalibutan ng isang maliit na itim na bagay, puno ng pag-aalala. Dumplings. Noon lang napagtanto ni Ye Fan na ang maliit na meatball na ito na natatakpan ng tinta ay talagang isang dumpling na hindi pa nakikita noon. Your Excellency, bumalik ka na ba? Ang nakatatandang merman ay nagmamadaling nagulat, ang Patronus ay nakapasok lamang sa katawan ng higanteng halimaw sa malalim na dagat at kumain ng labi sa mga organo ng higanteng malalim na dagat, at ngayon ay tila nalasan ito. Naging berde ang mukha ni Ye Fan, kumain ng isa pa. Medyo naguluhan ang unang elder, bakit mo sinabing muli? Si Ye Fan ay masyadong tamad na magpaliwanag. Umakyat siya upang tingnan ang amoy ng dumplings, at nakita niyang buhay pa siya, kaya gumaan ang pakiramdam niya. Paano gamutin ang lason na ito? Tanong ni Ye Fan. Ang unang matanda ay ngumiti at nagsabi, hindi na kailangang mag-detoxify, ang Patronus ay pansamantalang nalason. Kapag ang kanyang buhay ay nanganganib, ang lason ay mapapawi sa kanyang sarili. Ito ay. Kaya lang hindi kami masyadong gumaan, at umaasa pa rin kaming mapanood ang paggising ng Patronus. Medyo natarante si Ye Fan, paano mo malalaman na kayang i-detoxize ng tangyuan ang iyong sarili? Biglang sinabi ng matanda, hindi mo ba, hindi mo alam ang talento ng Patronus sa pag-alis ng kasamaan. Umiling si Ye Fan at nakinig sa paliwanag ng matanda. Magkadikit ang dila. Hindi katakataka na ang panda na ito ay naglakas loob na sumigaw kay Suzuko, hindi nakakagulat na ang langit ay hindi natatakot sa lupa, ito ay nangangahas na kumain ng kahit ano. May ganoong talento na lumalaban sa langit sa mundong ito. Nakakalungkot na ang Pishio mismo ay hindi kasing agresibo gaya ng ibang mga divine beast. Masasabi lamang na ang pinakamalaking kapital na tinataglay nito ay ang pinakahuling depensa, at hinding-hindi ito mamamatay. Habang nagsasalita siya, ang mga dumpling sa lupa ay nagmulat ng kanilang mga mata, Sa isang hanggal na sigaw, ang isang pamumula sa mga dumpling ay gamulong, at pagkatapos ay lumipad ng buong landas na may apat na maiikling paa, muling patungo sa malalim na halimaw sa dagat na tumakbo palayo. Mukhang hindi na natatakot ang patron sa laso ng higanteng halimaw, at balak niyang kainin ito hanggat gusto niya, nakangiting sabi ng matanda, at ang kanyang mga mata ay napakasamba. Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at tumawa, hindi kaya may isang normal na divine beast sa tabi niya. Gayunpaman, wala siyang panahon na mag-alala tungkol sa matako na oso. Nakuha na ang Fire Linden Grass, at oras na para ibalik ang Barbarian King. Sa sandaling mawala ang kanyang kamalayan, nalaman ni Ye Fan ang lokasyon ni Ji-lun, at sa isang iglap ay nakarating siya sa gilid ng burol. Kabanata 2204 na Wild Past. 2204. Nakita na nagtayo si Gilan ng isang libingan na may mga bato, na may lapida sa harap nito ay nakaukit na Tomb of the Tuo Family. Si Gilan ay mukhang malungkot, at may apoy na nagninanga sa kanyang harapan, at nagsunog siya ng ilang mga ligaw na prutas at mani na gustong kainin ng mga daga. Totoo. Bagamat wala na ang pamilya mo, maayos pa rin itong pamilya. Pagdating mo doon, kung may nang-aapi sa iyo, tandaan mong bigyan mo ako ng pangarap. Sabi ni Gilan sabay dire ng ilong. Luha, umiiyak ng same time. Hindi pa rin makapaniwala si Ye Fan, ang lalaking ito pala ang Barbarian King Bukhar. Ito, ay ibang-iba sa naisip ko. Ang sinumang random na dumaan mula sa mga barbaro ay mas katulad ng isang barbarong hari kaysa sa kanya. Ahem. Umakyat si Ye Fan, tumingkayad, at tumulong sa pagpulot ng ilang mani at itinapon sa apoy. Iyon. Ji-lun, ang pamilya Tuo ay dapat na masaya doon, ang iyong pakikiramay. Nagpout si Ji-lun, biglang tumalikod at niyakap si Ye Fan, Kuya Ye Fan, ang malalim na dagat na iyon ng higanteng halimaw ay nakakadiri, paano mo matiis na pumatay ng napakaraming maliliit na hayop? Nagkaroon ng brainstorming si Ye Fan at sinabing, hindi ba, may mga lalaki na nilalason ang buhay sa lahat ng dako, mula noong umalis ka, hindi ba ganoon din sa ligaw? Nabor ang mga angkan ng Jin at Arguna ay naisip na ang iyong barbarong hari ay wala na,
at sila ay lalaban para sa isang bagong barbarian na hari, at ito ay patuloy, at maraming inosenteng maliliit na hayop ang naapektuhan. Nang marinig ito ni Ji-lun, pinunasan niya ang mga luha sa kanyang mukha at nagtanong, nagsisimula na. Di ba? Tumama silang lahat sa pintuan ng Kahan Holy Land. Sabi ni Ye Fan. Sinabi ni Gilan na, oh, pagkatapos ay nagpatuloy na ibinaling ang kanyang ulo, nakatingin sa lapida ng walang sinasabi. Kumunot ang noo ni Ye Fan, hindi ka ba babalik? Isa kang barbarian king, kaya hayaan silang magkagulo ng ganito. Hindi maginhawa para kay Ye Fan na direktang magsalita tungkol sa Barbarian Temple, dahil ang kahulugan ng High Priest Pastor ay hilingin sa kanya na bumalik sa Barbarian King, hindi para sabihin ang katotohanan ng templo. Napabuntong hininga si Ji-lun, Ye Fan. Hindi mo ba nakikita na ayaw kong maging Barbarian King? Natigilan si Ye Fan, ikaw. Kusa ka bang umalis, gusto mo silang lumikha ng bagong Barbarian King? Umupo si Gilan sa lupa na may masalimuot na pag-iisip sa kanyang mukha, nakatingin sa direksyon ng dagat. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Ji-lun, Ye Fan, sa tingin mo ba ay nagsasalita ako ng walang kaparerekan sa pamamagitan ng hindi pag-amin na ako si Bukhar? Nagkibit balikat si Ye Fan at umupo sa tabi ni Ji-lun, sinabing, medyo kakaiba, pero kung split personality ka, understandable. Ha, ngumiti si Jiren ng pilit, na may pag-aalala sa kanyang mga mata, Bukhar, ang pangalan ng hari ng henerasyong ito ng mga barbarong hari. Ngunit palagi kong nararamdaman na ako ay si Gilan Geralto lamang, ako at si Bukhar ay hindi nag-iisa. Ang mga lalaki sa damuhan ay gustong sumakay ng mga kabayo at bumaril ng mga palaso, marahas na makipagbuno, magsanay ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, at husgahan ng mga bayani sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit, hindi ako interesado sa lahat. Mahilig ako sa maliliit na hayop mula pa noong bata ako. Kaya kong humiga sa lupa at panuurin ang paggalaw ng mga langgam sa buong araw. Ako, nais na maging isang biologist, magpalaki ng maraming maliliit na hayop, at manood ng maraming maliliit na hayop. Ano ang mahalaga? Ibig sabihin, ang aking ama ay ang barbarong hari ng nakaraang henerasyon. Mayroon akong 4 na nakatatandang kapatid na lalaki, na lahat ay mas malakas at mas matangkad sa akin, at ako ang hindi gaanong nagustuhan ng aking ama mula noong ako ay bata. Minsan, ang isa sa aking mga kapatid na si The Pony ay binaril ng bulag sa isang mata. Gusto ko itong alagaan at ianggat. Pero sabi ng tatay ko, kung bulag siya sa isang mata, hindi na kailangang itaas pa. Pinatay ang bisiro. Nang gabing iyon, kinain ng magkapatid na lalaki at tiyuhin ng mga kabayo, na naiwan lamang ng isang tumpok ng mga buto ng kabayo. Umiyak ako at ibinaon ang mga buto, at naglagay pa ng lapida para sa pony. Alam ito ng aking ama, sinira niya ang libingan at binugbog ako. Siya. Tinawag akong isang duwag, hindi karapat-dapat na maging anak ng isang barbarong hari, isang anak ng isang barbarian na Diyos. Panaginip ko pa rin hanggang ngayon, at sariwa pa rin sa aking alaala ang tunog ng aking pagiyak. Simula noon, napagpasyahan ko na kapag lumaki ako, dapat akong umalis sa tribo at maging biologist na gusto kong maging. Pagkasabi nito, awkward na ngumiti si Ji-lun kay Ye Fan, pasensya na, kung sasabihin ko ba ito sa iyo, mag-asawa ka ba? Umiling si Ye Fan. Sa katunayan, nagmamadali siya at hindi gaanong interesado sa Barbarian King noong bata pa siya. Ngunit naramdaman niya na maaaring lumaki ng gusto si Gilan. Hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin sa sinuman ang tungkol sa mga bagay na ito. Kung tumanggi ako at hindi makikinig, ito ay magiging malupit. Sa orihinal, lahat ay maaaring pareho sa naisip ko, lumaki, umalis sa tribo, at pumunta sa iba't ibang lugar upang hanapin ang maliliit na hayop na gusto ko. Nang maglaon, sa isang digmaan kasama si Dasheng, ang aking ama ay nalasan ng kasuklam-suklam na Emperador Mingju dahil sa kanyang kapabayaan, at aksidenteng namatay sa labanan, namula ang mga mata ni Ji-lun. Natigilan si Ye Fan. Pagkaraan ng ilang sandali, nalasan ang puso ni Suju. Tumango si Gilan. Nalaman lang namin pagkatapos na may mga rebelde sa tribo na gustong pumatay ng tao gamit ang kutsilyo, kaya nakipagsabuatan sila kay Suju. Ang mga ordinaryong lason ay likas na walang kakayahang maging malakas sa banal na lupain, ngunit gumagamit sila ng mga lason sa alak na katulad ng sa Thousand Days Drunk. Hindi nito direktang pinapatay ang mga tao, ginagawa lamang nitong hindi makapag-concentrate ang umiinom sa labanan. Ang matandang magnanakaw na si Su Huexen ay hindi pa nakakamit ng banal na komunyon, ngunit ang aking ama, ang hari, ay natapos na ang banal na komunyon. Kahit na ang kanilang pamilyang Su ay walang bakas ng hangin at anino, ay napakabilis, at pinipigilan ng aking ama sa pagsasanay, hindi nito magagawang patayin ang aking ama, higit sa lahat ay mahahati ito ng pantay-pantay. Ngunit sa oras na iyon, ang aking ama ay hindi makapag-concentrate, at napatay ng tuloy-tuloy na mabilis na paggalaw ni Su Huexen, na nakagambala sa kanyang posisyon. Ipinikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata. Sa paghusga mula sa kanyang karanasan sa pakikitungo kay Su Huexen, talagang magagawa ni Su Huexen ang ganoong bagay. Matapos mamatay ang aking ama sa labanan, ito ay itinuturing na isang kahihiyan para sa mga barbaro. Hindi kayang talunin ng katawan ng Sacred Heart, lahat ng ito ay planado ng mga kasabwat.
Ang mangkok ng alak na Zhuangxing bago ang digmaan ay ibinigay sa aking ama ng lalaking iyon. Gustong maghiganti ng 4 kong kapatid at direktang pinatay ng kasabwat. Nainsulto din ang nanay ko sa taong iyon. Noong panahong iyon, kinuha ng matalik na kaibigan ng aking ama, si Tio Mandolato, ang aking walang kwentang anak at tumakas. Tumayo ka. Sinabi niya sa akin na mayroon akong 2 landas, alinman. Iwanan ang tribo ng Alguna, maging ang biologo na gusto kong maging, at huwag nang bumalik. O, tulad ng isang tao sa damuhan, iligtas ang aking ina at ipaghiganti ang aking ama. Patayin ang horde. Pagkakaroon. Sabi nito, nahihiyang natawa si Gilan sa sarili, huwag mo akong tingnan, hindi ako masyadong malakas, pero ang galing ko talaga. Naramdaman na lang ng tatay ko na sinayang ko ang talent ko, kaya pinalo at pinagalitan niya ako, at gusto niya akong pilitin na magsanay. Nang maglaon ay ganoon ang mga bagay. Kahit na hindi ko masyadong gusto ang aking ama, paano ko mawawala ang aking anak? Next mother, paano kung tumakas mag-isa? Kaya lang. Nang mapatay ko ang aking kaaway, naging barbarian na hari sa pamamagitan ng mabangis na labanan, natanggap ang basbas ng barbarian na Diyos, at nakuha ang Garuro, bilang master. Ang nanay ko, nagpakamatay pa rin, nakangiting lumayo. Dapat masaya pa rin para sa akin. Tumango si Yefan, at pagkatapos ay nagtanong, hindi mo naisip na patayin si Su Huexan at ipaghiganti ang iyong ama. Mukhang ang Saint Covenant, ay nilagdaan ninyo ni Su Huexan, di ba? Kaya mo bang lunukan ang hiningang ito? Kabanata 2205 AA. 2205, syempre naisip ko, kung maglakas loob si Su Huexan na magpakita sa harapan ko, tiyak na papatayin ko siya ng palakol. Nagpakita ang mga mata ni Ji Lun A. Shield, at pagkatapos ay sinabi niyang walang magawa, ngunit wala akong pagkakataon, Suju. Ang puso ko ay palaging nasa imperial na lungsod. Kailangan kong dumaan sa ganoong kalayuan, at hindi madaling makarating sa imperial na lungsod. Mayroong 2 matandang halimaw na nagbabantay sa hilaga ng lungsod, tulad ng maraming matandang pari sa aming ligaw na templo. Kahit na ang mga taong ito ay nasa banal na kaharian, ang kanilang paglilinang ay masyadong malalim kung tutuusin. Bukod dito, ang Wind and Shadow, ng pamilyang Su ay talagang napakabilis. Kung iiwasan ni Su Huexan ang labanan, hindi ko siya mapapatay. Sa katunayan, hindi ako ayoko ng digmaan, at napipilitan akong maging isang barbarian na hari, ngunit si Bukahar. Para sa akin, ito ay ibang tao. Pagkasabi noon, medyo naiinggit si Jilun kay Yefan, syempre, kung kasing galing mo ako, baka pumunta talaga ako sa Imperial City. Ang iyong espada ay magiging napakalakas at ang iyong bilis ay mabilis, patayin si Su Desperate, malamang na hindi ito mangangailangan ng maraming pagsisikap. Narinig ito ni Yefan, gumalaw ang kanyang isip, at sinabing, gusto mo bang makipag-deal sa akin? Anong deal? Tanong ni Gilan. Bumalik ka sa ilang at sugpuin ang kaguluhang sibil sa ilang. Papatayin ko si Su Huexan, nakangiting sabi ni Yefan. Natigilan sandali si Jilun, totoo ba? Hindi kasing simple ng pagpatay kay Su Huexan. Maraming gulo. Sabi ni Yefangsan, pinapatay ang sarili tapos na, tapos na. Siyempre, hindi ko masabi ng malinaw sa ngayon, kaya ang masasabi ko lang, natural naman ang plano ko, masasabi mo kung matutupad o hindi. Medyo natarante si Jilun at napakamot ng ulo, Yefan, bakit pilit mong ibalik ako sa wilderness? Hindi ka rin taga-damuhan. Sumimangot si Yefan at sinabing, bakit ang dami mong tanong, kahit na gusto mong maging biologist, hindi mo kailangang isakripisyo ang buhay ng libu-libong barbaro, di ba? Alam kong hindi mo gusto ang pagiging isang barbarian na hari, ngunit sa mundong ito, maraming bagay ay hindi kong gusto mo, ngunit dapat mong gawin ang mga ito. Kay Ji Lun. Kumislap ang mga mata ng ibang uri ng kinang, ngumiti siya, at tinapik si Yefan sa balikat, naiintindihan ko, huwag masyadong seryoso, babalik lang ako. Hindi ko sinabing hindi na ako babalik. Medyo nalilito si Yefan. Ano na naman kayang iniisip ng lalaking ito? Parang nag-aatubili siya sandali, at pagkatapos ay masayang sinabi na gusto niyang bumalik. Gayunpaman, ito ay walang kinalaman sa kanya. Hindi mahalaga. Su Huexan, mas mabuting huwag mo itong patayin, kahit alam kong makapangyarihan ka, paghihiganti ang dapat kong gawin para sa anak ng tao. Pumapatay ka para sa akin, ito ay katawa-tawa. Kay Ji Lun. Ang ekspresyon ay bihirang seryoso. Nakangiting tumango si Yefan, at sinabi sa kanyang puso, ikinalulungkot ko na tapos na ang lahat ng pagpatay. Bumaba ang dalawa sa bundok at bumalik sa tribong Merman. Matapos ipaliwanag ni Yefan ang kanyang intensyon, ang Merman University the Elders ay natural na nag-aatubili na maghintay. Your Excellency, hindi ka ba pwedeng umalis bukas? Magdaraos kami ng farewell party para sa iyo. Para ipahayag ang aming pasasalamat, same time na sabi ng unang elder. Magiliw na iwinagayway ni Yefan ang kanyang kamay, ang iyong tinubuang bayan ay kailangang itayo muli, at napakaraming kamag-anak ang namatay sa labanan, kaya dapat maraming bagay na dapat gawin. Ang pagpalm ay hindi nangangahulugan ng palm, muli tayong magkikita kung may pagkakataon sa hinaharap.
Alam ng matanda na si Yefan ay dapat may mahahalagang bagay na dapat gawin, kaya hindi siya naglakas loob na manatili. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, bigla niyang kinuha ang kanlungan na dinala niya kay Pearl. Kamahalan, ang patak ng tubig na ito ay hindi naligtas na ilagay sa ating angkan. Ang Demon God Kingdom ay puno ng mga ambisyon at darating muli sa madaling panahon upang manghuli ng mga kayamanan. Ikaw ay ang inapo ng dakilang Emperador Chiyo, at ikaw ay napakalakas at mabait. Sana ay pangalagaan mo itong patak ng tubig. Sabi ng Great Elder. Tatanggi na sana si Yefan nang marinig niya ito, ngunit pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, naramdaman niyang mananatili siya kay Bisway. Pearl, magdudulot lang ng gulo sa merman. Ang bagay na ito ay talagang isang kayamanan, at maaari itong ituring bilang isang sagradong bagay. Bagamat wala siyang maisip na partikular na layunin sa ngayon, palagi niyang gagamitin ito sa hinaharap. Sige, kukunin ko na. Inilagay ni Yefan ang mga patak ng tubig sa singsing. Pagkatapos, naisip ito ni Yefan, nakakita ng malaking bato mula sa malayo, at nagputol ng pader na bato. Direkta itong inukita ng Sword Intent, Divine Sword Sect, Merin Branch. Sword God Stay. Pagkatapos magsulat, ngumiti si Yefan at sinabi sa nakatatanda, ang mga tao ng Demon God Kingdom ay hindi madaling pukawin kapag nakita nila ito. Kung may anumang problema sa hinaharap, maaari kang makahanap ng isang tao na pupunta sa Heavenly Paradise at makahanap ng isang tao mula sa Divine Sword Sect. Ayokong maging sangay ka ng sekta ko, gusto ko lang tulungan kang maging matatag. Labis ang pasasalamat ng matanda, napakagalang ng iyong kamahalan, hindi ko inaasahan na ganoon ka Maeslan, ngunit maalalahanin ka. Dahil ikaw ay mula sa Emperor Chiyu successor, kahit na ang aming tribo ay may utang na loob sa iyo, ito ay isang bagay na syempre, hindi banggitin na iniligtas mo kami. Itong sangay ng sirena, seryosohin mo, kung kailangan ng ating sirena na pagsilbihan, siguradong pangungunahan ng matanda ang angkan para gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Ngumiti si Yefan, tinanggap niya talaga ang Chiyo, kaya tumango siya. Marahil, kung pupunta siya sa kontinente ng Sedoma sa hinaharap, darating ang panahon na talagang magagamit siya sa tribo ng sirena. Iyong kamahalan na Sword God, ito ay isang munting regalo mula sa amin. Ang babaeng merman, si Chlorella, ay tumakbo sa oras na ito na may mukha ng nahiyang apog. Inabot ni Chlorella kay Yefan ang isang magandang makulay na coral necklace. Ito ay isang kwintas na gawa sa mga corale na magagamit lamang ng ating merman sa malalim na dagat. Hindi man ito isang mahalagang bagay, ito ay isang uri ng kagandahang asal para sa mga natatanging panauhin na magdadala ng swerte sa nagsusuot, ani Livisaw. Nakangiting kinuha ito ni Yefan, salamat, nag-aalala ako na wala akong maibabalik na regalo sa asawa ko. Ipaparating ko ang iyong kabaitan. Muling hinayla ng berdeng algae ang limestone sa tabi niya, at hinimok, magsalita kadali. Aalis na ang inyong kamahalan na Sword God. Kay Huiyan. Namumula ang mukha, at lumuhad siya sa isang tuhod, pasensya na-offend kita kanina. Oo, nag-iingat ako. Sorry. Tumawa si Yefan at tinulungan siyang tumayo, kung naaawa ka talaga, trituhin mo ng mabuti si Chlorella, mag-asawa ng mas maaga, at magkaroon ng maraming anak, haha. Namula silang lahat at ngumiti sa isa't isa. Nang makita ang pares ng mga manliligaw ng sirena na nakikiramay sa akin, hindi napigilan ni Yefan na mapabuntong hininga, labis na iniisip ang kanyang asawa, at hindi alam kung may iba pang karamdaman si Su Qingzhou. Huwag nang magtagal pa, pinutol niya ang isang piraso mula sa bangkay ng higanteng halimaw sa malalim na dagat. Sa dami ng karne, pagkatapos ipasok ang dumplings at karne pabalik sa ring, opisyal na bumalik si Yefan sa wilderness kasama si Ji-lun. Habang nasa daan, umaasa sa masigasig na paglilinang ni Yefan, ang bilis ng pamamaraan ng sword fighting ay tumaas muli, pinaikli ang 2 araw na biyahe at bumalik sa ilang. Pagkarating sa wilderness, hiniling ni Yefan si Ji-lun na bumalik muna, habang siya ay pumunta sa Temple of the Wilderness. Hindi masyadong nagtanong si Gilan. Parang may gagawin siya. Nag-high five ang dalawa at nakipagkamay. Magandang kapatid, tandaan na pumunta ka sa tent ng hari kapag may oras ka, at pakikitunguhan kita ng maayos. Wala akong kaibigan sa tribo, at bihira lang makatagpo ng taong masasabi ang puso ko, hehe. Tapat na ngumiti si Ji-lun. Napabuntong hininga si Yefan, sa hinaharap, sa palagay ko ay hindi na ako magkakaroon ng maraming oras sa maikling panahon. Okay, kung gayon, huwag gawin ito. Ikan-away ni Gilan ang kanyang kamay. Tumango si Yefan, at agad na tinanggal ang lumilipad na espada sa mga paa ni Ji-lun. Sumipa si Gilan ng ilang beses sa ere bago tuluyang bumagsak at napasigaw. Natigilan si Yefan, hindi maaaring lumipad ang bagay na ito. Bilang resulta, nang nasa kalagitnaan na ito, ngumisi si Ji-lun kay Yefan. Si Yefan ay hindi maaaring tumawa o umiyak, ang taong ito ay talagang nakakatawa, ito ay gumagawa ng mga tao na gustong talunin siya. Isang agila ang lumipad mula sa malayo, tila narinig ang kanyang tawag, si Jiren ay tumayo dito at lumipad palayo. Malayo.
Inayos ni Yefan ang kanyang mood, ibinuka ang mga pakpak ng Dragon Scale Sword sa likod ng kanyang likuran, ang kanyang bilis ay biglang tumaas muli, naging isang gintong liwanag, gumuhit sa kalangitan, at lumipad patungo sa banal na lupain ng Kahan. Kabanata 2206 maging magalang. 2206. Dumating muli sa Wilderness Temple, at pamilyar na siya sa daan, kaya pumasok si Yefan ng walang labis na pagsisikap. Pagpasok sa templo, muling nagpakita sa kanyang harapan ang hindi kumpletong banal na espiritu ng High Priest Pastor. Binabasbasan ng isang barbarian na Diyos, alam ko na ang inyong kamahalan na Sword God ay tiyak na magagawa ito. Madali mong sinabi, pero muntik na akong mawalan ng buhay. Inilabas ni Yefan ang garapon na may damong apoy, at sinabi, dala ko ang damong apoy. Ang dami ay ganap na sapat, ang damong espiritu ay para sa iyo, at ang formula ay para sa akin. Napangiti si High Priest Sid, huwag kang mag-alala, kamahalan na Sword God, ang kalooban ng Barbarian God ay dapat sabihin at gawin. Susunod, mangyaring magpahinga, ipapadala ko ang formula ng direkta sa iyong isip. Kumunot ang noo ni Yefan, hindi ba pwedeng sabihin mo na lang ito ng diretsyo? Kailangan mong gumamit ng divine sense para ipadala ito. Ang iyong kamahalan na Sword God ay walang alam tungkol sa recipe na ito, na lubhang komplikado at nagsasangkot ng maraming sikreto. Maaaring hindi mo ito mauunawaan kung sasabihin mo ito ng direkta. Your Excellency, huwag kang masyadong kabahan, broken spirit lang ako. Sa lakas mo, gustuhin ko mangsaktan ka, hindi ko magawa. At saka, napakabait mo sa amin, paano ako makakagawa ng isang bagay laban sa iyo? Nakangiting sabi ni Pastor. Si Yefan ay lihim na nagpupuyat, ngunit pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, si Pastor ay talagang walang dahilan upang makipagtalo sa kanya. Bukod dito, ang kanyang kasalukuyang espiritual na kapangyarihan ay nakagawa na ng isang husay na paglukso, at kahit na ang mataas na pari Pastor ay nasa kanyang kalakasan, hindi siya matatakot. Okay, hindi ako nagtatanggol, ipinadala mo ito sa akin, sabi ni Yefan. Tumango si Pastor bilang maluwag, at pagkatapos ay ang natitirang espiritu ay nagbago sa isang puting liwanag na bumaon sa noo ni Yefan. Naramdaman ni Yefan na may pumasok sa kanyang espiritual na mundo. Bagamat hindi niya alam kung ano iyon, hindi siya naging komportable. Sa halip, nabuhayan siya ng loob. Si Yefan ay lubos na gumon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinakiramdaman ito saglit. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, hindi niya maiwasang magulat. Ito. Nagulat si Yefan nang makitang hindi lamang siya maraming hindi pamilyar na impormasyon sa kanyang isipan, ngunit mayroon din siyang espiritual na imprint ng isang misteryosong tao. Ang espiritual na imprint na ito ay isang masa ng espiritual na enerhiya, na parang may nag-set up ng isang espiritual na clone sa kanyang isip. Bagamat kumpara sa sariling napakalaking espiritual na kapangyarihan ni Yefan, ito ay medyo mahina at hindi sapat para maapektuhan siya, ngunit pagkatapos ng lahat, mayroong isang karagdagang dayuhang molekula. Damn! Pastor! Anong ibig mong sabihin? Anong nilagay mo sa kamalayan ko? Malamig ang mga mata ni Yefan. Ang nalabi ni Pastor ay biglang nanghina at nanghina, ang iyong kamahalan na espada Diyos, ang nakuha mo sa akin ay ang pamana ng mataas na saserdote, ang marka ng barbaro. Ano? Natigilan si Yefan. Ang huling orakulo na ibinigay ng barbarong Diyos ay ang ipasa sa iyo ang posisyon ng mataas na saserdote. Iniisip ko rin na ikaw lang ang tagapagligtas at pag-asa ng barbaro. Siguradong mapoprotektahan mo ang mga taong barbaro. Ngayon, natapos ko na pagkatapos ng misyon, oras na para umalis. Ilang, ang templo, tatanungin kita, High Priest Yefan. Bago siya matapos magsalita, si Pastor ay naging hindi mabilang na mga spot ng liwanag, na naglaho mula sa templo. Matamlay ang mukha ni Yefan, at tumayo siya roon ng ilang sandali, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala sa naranasan niya. Hoy, sakit ng ulo. Napabuntong hininga si Yefan at kinamot ang kanyang buhok, naramdaman ang pangangati ng kanyang anit. Napakabuti, paano ka naging mataas na pari ng ilang? Kahit na sinasabi na ang mga may kakayahan ay maraming nagtatrabaho, ngunit siya ay masyadong abala. Ang maharlikang pamilya ni Dasheng ay lihim na pinatay ngayon lang, at ito ang nagmana ng bulwagan ng namumunong kapangyarihan sa Ligaw, ang Templo ng Ligaw. Hindi ba't nangangahulugan ito na ang sentro ng kapangyarihan ng dakilang ekspedisyon at kagubatan ay talagang siyang may huling say? Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak, gusto lang niyang humingi ng race eta, para sa pagiging mabait na ganito. Ang punto ay, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong pag-usapan ito. Kung ang gulo na ito ay ipinaubaya sa kanya, may pakialam man siya o hindi. Pagkatapos maglakad ng ilang hakbang pabalik-balik, napagtanto ni Yefan na maaaring inaasahan ang pangyayaring ito. Isipin na lamang na ang mga pari ng ligaw na templo ay pinatay lahat ng mga mahiwagang tao nang hindi maipaliwanag, at walang kahalili. Ang dalawang pinakamalaking tribo sa labas, iniisip lamang ang tungkol sa away, ay hindi magandang bagay. Si Pastor ay nagtatagal sa kanyang sarili, hindi man lang nakahanap ng kahalili. Sa oras na ito, siya ay naging ang tanging Nagel iligtas buhay na dayami. Kung hindi niya bibigyan siya ng marka ng Barbarian God, kanino pa niya ito maibibigay? Sa madaling salita, ito ay maaaring inayos mula pa noong una.
Hintayin mo na lang siyang makapasok. Sa dilim, naramdaman ni Yefan na ang bagay na ito ay kainahinala sa simula, ngunit wala siyang maisip na tiyak na dahilan sa ngayon. Matapos kumalma si Yefan, maingat niyang sinimula na ayusin ang iba't ibang impormasyon sa kanyang isipan. Kasama ang pamamahala, operasyon, iba't ibang karakter at impormasyon ng item ng Wilderness Temple, na syempre kasama rin ang formula na gusto niya. Ang matandang ito, orihinal na nagtanong sa akin na hanapin ang damo sa apoy, naghihintay ito sa akin dito. Nalaman ni Yefan na ang firegrass ay ang pinakamahalagang materyal na panggamot para sa paggamot ni Su Qingzu, at ang iba pang mga panggamot na materyales ay maaaring mapunta sa mga ligaw na tribo. Natagpuan sa Sabi nga, ang dalawang bagay na talagang hiniling ko sa kanya ay ang hanapin ng barbarian na hari at ang magmana ng posisyon ng mataas na saserdote. Tungkol sa marka ng barbarian na Diyos, nalaman ni Yefan na ito ay karaniwang isang komunikator. Kung may orakulo, makikipag-usap ako sa kanya, ngunit kadalasan ay ganoon lang talaga. Mayroon ding layunin, iyon ay, upang ipakita ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang mataas na saserdote. Kailangan ko munang tumayo sa harap nito, at pagkatapos ay maghanap ng angkop na tao na makapasa sa posisyon. Umiling si Yefan. Kung tutusin, siya naman ang nagsamantala sa maikling kamay. Ang mataas na saserdote ay hindi kailangang humarap sa anumang pang-araw-araw na gawain, at hindi ito maghahila sa kanya pababa. Ito ay walang iba kundi isang kritikal na sandali, na humihiling sa kanya na mapanatili ang katatagan sa ligaw. Ngayong napagpasyahan niyang maging mataas na saserdote saglit, kailangang pag-isipan ni Yefan kung paano gagana ang templo sa susunod. Ang balita ng pagkamatay ng mga sagradong powerhouse dito ay natural na hindi mailalabas, at dapat itong patuloy na itago. Ngunit siya, ang bagong mataas na saserdote, ay laging kailangang makipagkita sa mga tagapaglingkod sa templo at ipaliwanag ito. Isinaaktibo ni Yefan ang marka ng barbarian na Diyos, at sa pamamagitan ng isang espesyal na uri ng espiritual na kahulugan, nakipag-ugnayan siya sa dalawang tagapag-alaga ng templo. Hindi nagtagal, isang lalaki at isang babae ang sumugod sa templo. Nang malapit na nilang makilala ang mataas na pari, natigilan sila nang makita nila si Yefan na nakatalikod. Ang iyong kamahalan na Sword God. Isang matangkad at payat na lalaki na may maitim na balat at turban ang nagpakita ng mapagbantay na tingin, bakit ikaw, mataas na pari? Wala na rin ang High Priest, maglakas loob na tanungin ang inyong kamahalan na Sword God, ano ang nangyari? Ano ang nangyayari? Tanong din ng isang barbarong babae na may belo at nakatirintes na buhok sa tabi niya na nakakunot ang noo. Nakuha ni Yefan ang mana, ngunit kilala niya ang ilan sa mga pangunahing pari dito. Ang lalaking si Muren ang pinuno ng mga sprite at ghost face ng templo, habang ang babaeng nabuki ay ang pang-araw-araw na manager ng templo. Bilang dalawang tagapag-alaga ng templo, lahat sila ay may kultibasyon ng emperador ng langit, kaya natural na alam nila ang hitsura ni Yefan, at alam din nila na ang Diyos ng Espada ay pumunta sa templo upang makita ang mataas na pari. Huminga ng malalim si Yefan at sinabi, ang punong pari pastor at ang punong pari ay umalis na sa templo at hindi na babalik. Mula ngayon, ako na ang magiging punong pari ng ilang. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagpakita si Muren hinabuki ng hindi kapanipaniwalang kulay, at higit pa rito ay kainahinala. Your Excellency Sword God. Hindi ka barbaro, paano ka magiging High Priest? Anong nangyari sa High Priest Pastor? Sabi ni Muren na may seryosong mukha. Alam ni Yefan na hindi madaling maniniwala ang dalawa, kaya sa harap ng dalawa, pinaandar niya ang marka ng Barbarian God. Isang golden rune ang lumitaw sa noo ni Yefan, at muling umalangaw ang boses ni Yefan sa isipan ni Muren at Nabuki. So, hindi ka naniniwala. Nagulat sina Muren at Nabuki, ngunit hindi magiging peke ang marka ng Barbarian God. Kahit mahirap silang intindihin, dapat nilang aminin na ang Diyos ng Espada na nasa harapan nila ay ang bagong punong pari. Kabanata 2207, Gabi sa Prairie. 2207. Meet, Sword, High Priest of Sword God. Ang dalawa ay nagmamadaling yumuko at yumuko ng 3 beses. Itinaas ni Yefan ang kanyang kamay, tumayo na tayo, kayong dalawang tagapag-alaga, narito ako para tanungin kayo, may gusto lang akong ipaliwanag sa inyo. Ang mataas na pari, mangyaring turuan. Magalang na sabi ni Nabuki. Hindi gaanong nagsalita si Yefan, at direktang sinabi sa kanila na hindi niya kailangang magpahayag tungkol sa pagkuha bilang mataas na pari. Kung tutusin, ang isang tao sa labas ng kagubatan, na pumalit bilang mataas na saserdote, ay magdadala ng ilang kaguluhan, hanggat alam ito ng mga tao sa loob ng templo. Bukod dito, hindi mananatili si Yefan sa templo, kaya kung mayroong anumang problema sa ligaw, at kung mayroong anumang mahalagang negosyo sa templo, kailangan mong makipag-ugnayan sa oras. Sa kabutihang palad, ang mga sprite at ghost face ay halos nasa buong Great Desolate Continent, at hindi mahirap i-connecta ang mga ito. Naalala ni Yefan na inutusan si Guqing na hanapin si Chang Xingling sa Zhenbeihu Mansion, at nagtanong, Muren, nagpadala ka ba ng tao na pumunta sa Dasheng para hanapin si Chang Xingling? Natigilan si Muren nang makita niya si Yefan Lian. Alam nating lahat ang ganitong uri ng lihim na misyon, at naniniwala ako na si Yefan nga ang kahalili ng mataas na pari.
Oo, mataas na pari, pagkatapos na may isang kriminal na ministro na may malaking ekspedisyon, siya ay may pagkamuhi sa pamilya ng imperial, kaya ginamit namin siya upang gumawa ng mga bagay para sa amin. Kaya lang, ang Changsengling ay napakatago, at walang balita sa ngayon. Kabutihang loob. Ano ang layunin ng paghahanap kay Changsengling, mangyaring sabihin sa akin ng mabuti, sabi ni Ye Fan. Medyo nagulat si Muren, hindi ba sinabi sa iyo ng High Priest Pastor? Ito ang ideya ng kanyang matanda. Kasama sa Heavenly Star Order ang pagbabago ng mga dinastiya, at makikilala natin ang diwa ng isang emperador. Nagpaplano lang kami ng maaga. Kung may ilang pagbabago sa kapangyarihan sa Great Expedition. Sa pakikibaka para sa trono, ang Star Order ay tiyak na kailangang tipunin. Sa gayon, oras, maaari nating gamitin ang Star Order para makipag-ayos sa mga nasa kapangyarihan sa Great Expedition. Kung ito ay upang hayaan ang Star Order na lumitaw sa mundo o itago ito ay magiging isang bargaining chip. Sa wakas ay napagtanto ni Ye Fan na ang High Priest na si Pastor ang nakakaalam na ang kanyang oras ay maikli, nag-aalala siya sa kaligtasan ng ilang, at gustong kumuha ng Heavenly Star Order sakaling may emergency. Ang anak ng kriminal na ipinadala sa Dasheng upang hanapin si Changsengling, upang hindi na niya ito hanapin pa, at siya ay na-promote sa pinuno ng imperial na lungsod, at maaari siyang direktang magulat sa akin, sabi ni Ye Fan. Natigilan sandali si Muren, High Priest. Ito. Siyempre nasa akin ang plano ko, gawin mo lang, sabi ni Ye Fan. Oo. Bagamat naguguluhan si Muren, hindi siya naglakas loob na magtanong. Napakasimple ng ideya ni Ye Fan. Sa pamamagitan ng paggawa kay Gu Qing bilang punong ehekutibo, mabibigyan niya siya ng higit na lakas at mapadali ang proteksyon ni Su Qingzhou sa lahat ng aspeto. Natuwa si Ye Fan tungkol sa katapatan at karakter ni Gu Qing, hindi pa banggitin na hanggat lihim siyang nagutos sa pangalan ng mataas na pari, hindi maglalakas loob si Gu Qing na ipagkanulo siya. Tulad ng para sa mga aktibidad ng especially iya at mga pagtatanong sa intelligence, walang pakialam si Ye Fan. Dasheng at wilderness ang kanyang teritoryo. Anong uri ng impormasyon ang kanyang maniktik? Alam kong marami kang pag-aalinlangan tungkol sa pagkakatalaga sa akin bilang isang mataas na saserdote, ngunit dahil ibinigay sa akin ng punong pari pastor ang marka ng barbarong Diyos, natural na nasa isip niya. Mula ngayon, hanggat patuloy mong ginagawa ang iyong makakaya, sa akin ang katapatan sa mga barbarian na Diyos, syempre, ang mga pakinabang mo ay kailangang-kailangan. Mabilis na yumuko sina Muren at Nabuki at nagpasalamat sa kanila. Sa katunayan, iniisip lang nila na kakaiba ito, natural na kumbinsido sila sa lakas ni Ye Fan. Matapos tapusin ang ilang detalye ng komunikasyon sa hinaharap, si Ye Fan, kasama si Nabuki, ay pumunta sa bulwagan ng isang mangkukulam. Sa Witch Doctor's Hall, mayroong ilang mga doktor na nag-aaral ng mga ligaw na kasanayang medikal, at isang malaking halaga ng mga ligaw na materyales na panggamot ay nakaimbak din dito. Ngayon na ang buong templo ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, natural na maaari siyang kumuha ng maraming mga panggamot na materyales hanggat gusto niya. Matapos makakolekta si Ye Fan ng higit sa 100 uri ng mga halamang panggamot, nalaman niyang mayroon pa ring 2 ligaw na halamang gamot na bihirang ginagamit. Nabuki, Chiudan at Dama, wala ba sa templo? Bumalik ka sa punong pari, ang 2 gamot na ito ay bihirang gamitin, at ang bulaklak ng Dama ay naubos na. Kung kailangan mo ito, makikipag-ugnayan ako sa mga pinuno ng tribo at hihilingin sa kanila na hanapin at ihatid sila sa lalong madaling panahon, sabi ni Nabuki. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, hindi na kailangan, ako mismo ang hahanapin. Ngayong kakilala na rin ang barbarong hari, bakit hindi mag-isa pumunta sa tolda ng hari? Pagkatapos uminom ng gamot, diretsyong bumalik sa Dasheng, mas mabilis ang bilis. Matapos maipaliwanag ang lahat sa templo, direktang lumipad si Ye Fan papunta sa tolda ng hari. Nang dumilim na, kararating lang ni Ye Fan sa labas ng tent ng hari, at nakita niya ang maraming siga ng apoy na nagaganap dito. Lumilipad ang marugdob na mga sayaw sa damuhan, at maraming barbarian na batang babae ang sumasayaw ng mga sayaw na maligaya. Ayaw ni Ye Fan na gumawa ng masyadong ingay, kaya binawi niya ang kanyang sword intent mula sa malayo, para hindi mabigla ang napakaraming tao at maistorbo ang masayang kapaligiran. Gayunpaman, nang mahulog siya mula sa langit at lumapag si Yufeng, napalibutan siya ng isang grupo ng mga barbarian King Guard. WHO. Nang hindi hinintay na sumagot si Ye Fan, isang figure ang tumalo ng direkta mula sa malayo at damapo sa harap ni Ye Fan. Haha, Ye Fan, bakit ka nandito? Mabilis kang lumapit sa akin. Si Jilun, na mukhang isang hari sa isang Amerikana ng balat ng hayop na tinahi ng gintong silk thread, ay masayang niyakap si Sia Yesale. Nang makitang kaibigan ito ng barbarong hari, mabilis na umatras ang isang grupo ng mga gwardya. Ni hindi kita makilala kapag nagsuot ka ng damit. Ngumiti si Ye Fan, may gagawin ako, kailangan ko ng tulong mo. Anong problema? Tulungan mo akong maghanap ng 3 pulang tigre gallbladder at 20 bulaklak ng dama. Sinabi ni Ye Fan ng diretsyo sa punto. Saglit na natigilan si Jilun, bulaklak ng dama. Matatagpuan ito ngayong season, ngunit matapang ang pulang tigre, kahit bukas. Wala akong pulang tigre sa tent ng aking hari.
Kapag dumating ang mga tao ng tribong Bolkin bukas, hilingin sa kanila ito. Sumimangot si Yefan at sinabing, kung ganoon ay matutulungan mo akong hanapin ang bulaklak ng dama, at pupunta ako sa tribong Bolkin at papatayin ang ilang pulang tigre. Mukhang hindi masaya si Jilun, you're not enough friends. First time mo akong puntahan, ayaw mo ba akong maging landlord? Ang mga tao sa damuhan ay palaging mainit at mapagpatuloy. Ikaw ang una kong kaibigan. Hindi ko man lang ako binigyan ng pagkakataong mag-entertain, ano na lang ang iisipin ng mga tao sa akin. Ipinapangako ko na tutulungan kitang mahanap ang lahat bukas, paano ito? Ako, si Bukohar, ay laging tumutupad sa aking salita. Ngumiti si Yefan, ito guys, pagbalik ko, inamin ko na ako si Bukohar, at tinatayang sa harap ng gang na ito, kailangan kong mag-alala tungkol sa kamahalan ng hari. Sa pananatili ng isang gabi, hindi inisip ni Yefan na sobra na ito. Gayunpaman, tumagal ng ilang oras upang mangolekta ng mga panggamot na materyales. Pagkasabi ng lahat ng iyon, pinabulaanan ko ang mga iniisip ni Gilan, na talagang hindi maganda. Okay, pagkatapos ay bibigyan kita ng mukha sa Barbarian King, nakangiting sabi ni Yefan. Haha, tama na. Kinawit ni Jilun ang leeg ni Yefan at dinala siya sa pinakamalaking siga, may tao. Ihain ang pinakamasarap na alak. Gusto ng haring ito na aliwin ang pinakamatalik kong kapatid. Ang mga barbarian na lalaki ay hindi na magtatanong, dahil sinabi ng barbarian na hari na si Yefan ay isang mabuting kapatid, siya ay isang kilalang panauhin, at lahat sila ay nagpakita ng palakaibigan at masigasig na mga ngiti. Hiniling ni Jilun kay Yefan na maupo sa tabi niya, at espesyal na nagpadala ng isang kasambahay upang ihain ang alak. Nanood silang dalawa ng sayawan, uminom at kumain ng karne, at tuwang-tuwa sila. Inilabas din ni Yefan ang glutinous rice balls, sina Chinghe at Kaikyo, at ang dalawang maid ay matagal nang hindi lumalabas, para lang maramdaman nila ang estilo ng prairie. Likas na gusto ng Tang Yuan ang ganitong uri ng okasyon, at ang barbecue ay napakasaya. Sa sandaling ito, tila pinipigilan ni Gilan ang udyok upang mapanatili ang kanyang imahe, at hindi siya nang ahas na hawakan ang mga dumplings. Medyo nataranta ang mga barbaro. Hindi nila alam kung paano biglang naging dalawang malaking buhay na tao si Yefan. Akala nila ay talagang kakaiba ang mga kaibigan ng Barbarian King. Magandang kapatid. Alam kong may kakayahan kang tao. Pagkabalik ko, narinig ko ang tungkol sa mga gawa ng iyong Diyos ng espada. Dapat maraming tao sa mundong ito ang gustong makakuha ng isang bagay mula sa iyo. Gayunpaman, umiinom ako kasama mo, para lang sa pagkakaibigan natin, wala nang iba. Halika, gawin mo. Buong pagmamalaking itinaas ni Gilan ang mangkok ng alak. Itinaas din ni Yefan ang mangkok ng alak at nakangiting sinabi, ngayon, dapat ba kitang tawaging Jiren? O Bukohar, haha, sa damuhan, Bukohar ang tawag sa akin ng lahat. Pero, pwede mo akong tawaging Jiren. Haha, iyan ay isang karangalan, ngumiti si Yefan at ininom ito. Pinunasan ni Gilan ang kanyang bibig, nag-click sa kanyang dila, at sinabi sa mahinang boses, Kuya, bukas. Darating sina Borkin at Alguna, kaya tama ka, may magandang palabas para sa iyo. Walang pakialam na sinabi ni Yefan, hindi ako naririto para manood ng dula, narito ako para maghanap ng mga panggamot na materyales. Hoy, huwag kang mag-alala, tiyak na aayusin ko ito para sa iyo. Tinapik ni Gilan ang kanyang dibdib. Pagkatapos ng party, sa kalagitnaan ng gabi, nanatili si Yefan sa isang napakagandang tent. Si Chinghe at Kaikyo ay abala sa pag-aayos ng mga kama at paglilinis, at bihira silang magkaroon ng pagkakataong pagsilbihan ang kanilang Panginoon. Napakaseryoso ng dalawang babae. Aayusin na sana ni Yefan ang ilan sa mga impormasyon tungkol sa mga ligaw na templo na nakuha niya, ngunit biglang may nakitang dalawang magaganda na babae na may simpleng damit, kutis ng trigo, at puno ng estilo ng damuhan, na naglalakad. Nakita ko na si Mr. Ye. Ang dalawang babaeng parang nahihiyang yumuko. Nagtaka si Yefan, sino ka, meron ba? Ipinakilala ng isang babae, ang pangalan ko ay Sana, siya ang aking kapatid na si Mingna, kami ay babae ng kanyang kamahalan Bukohar, hiniling ng kanyang kamahalan sa aming mga kapatid na maglingkod ngayong gabi. Ikaw. Medyo natigilan si Yefan, mayroon pa bang ganitong klase ng entertainment routine si Savage? The point is, concubine, hindi ba siya ang concubine? Dinala pa ni Gilan ang asawa niya. At sina Chinghe at Kaikyo sa likuran, bagaman hindi nila maintindihan ang ligaw na wika, halatang nagpakita sila ng puot. Kabanata 2208 eksaktong pareho. 2208. Si Yefan ay natural na ayaw hawakan ang babae ni Jilun, kahit na ito ay isang kaugalian sa ligaw na bahagi, hindi ito matatanggap ni Yefan. Hindi, bumalik ka. Ikan-away ni Yefan ang kanyang kamay. Agad namang nagpakita ng gulat ang magkapatid na Sana at Mina. Mr. Ye, hinahamak mo ba kami? Mr. Ye, kung babalik ka ng ganito, iniisip ng barbarian na hari na hindi ka namin napagsilbihan ng maayos, at maaaring mapatay kami. Hindi nakaimik si Yefan, napakaseryoso ba nito? Tumanggo si Mingna at sinabing, sa ating damuhan, isang mahalagang etikete na hayaan ang iyong mga asawa at mga asawang babae na magsaya sa mga kilalang panauhin.
Normal lang sa mabubuting kapatid na magpalit ng asawa at asawa. Kung sila ay direktang tinanggihan, nangangahulugan ito na ang mga asawa at babae ay hindi nakatupad sa kanilang mga obligasyon. Ito ay maituturing na isang seryosong pagpapabiis sa tungkulin na sirain ang pagkakaibigan sa pagitan ng mga lalaki. Sumimangot si Yefan, ano? Kailangan pang magpalit. Ang babae, si Yefan ay biglang umangat ng kaunti, tumingin ng diretsyo sa king tent ni Jilun, at pumasok. Nang makita ito, sina Sana at Mina ay hindi namamalayan na nagalit sila sa VIP, kaya mabilis silang sumunod. Jilun, anong ibig mong sabihin? Nang pumasok si Yefan sa tent, ibinabad ni Jilun ang kanyang mga paa sa mainit na tubig, at kinurot ng 3 babaeng prairie ang isang balikat at 2 paa, napakasaya. Nang makita ni Jilun si Yefan na papasok, nagtaka siya, ano ang problema, Yefan, anong nangyari? Bakit sumama sa akin sina Sana at Mingna? Ano ang ibig mong sabihin sa pagpapadala sa kanila upang pagsilbihan ako? Namutla ang mukha ni Yefan. Shen. Nag-isip sandali si Jilun, at biglang nagsabi, nakikita ko, hindi ka nasisiyahan, tama. Akala ko gusto mo ang ganitong uri ng katawan, pagkatapos ay tatawagan ko ang lahat ng aking mga babae, ikaw ang pumili. Agad na huminto si Yefan, hindi na kailangan. Nandito ako para sabihin sa iyo na hindi ko gagawin ang iyong asawa at babae, at wala akong gagawin kapalit sa iyo. Kung manggahas kang magkaroon ng anumang magulo na pag-iisip, papatayin kita ng direkta. Tanging. Pagkatapos ay naintindihan ito ni Jilun, at ngumiti ng mapait, ano sa palagay mo? Sinusunod ko lang ang kaugalian, kaya hiniling ko sa kanila na pagsilbihan ka ng ganito, at hindi kita hiniling na makipagpalitan. Nagtatampo na itinuro ni Yefan ang 2 kapatid na babae sa likod at sinabing, tinatanggihan ko sila, wala itong kinalaman sa kanila, at hindi mo sila maaaring parusahan. Lun pouted, I see. Brother, ito pa rin ang akin. Wang Ting, hinaan mo ang boses mo at bigyan mo ako ng mukha. Itong klaseng magulo na kaugalian sa mga damuhan mo, mainam na palitan mo ng mabilis, hindi ito ipinasa mula pa noong unang panahon, dapat maganda. Masyadong unfair ang approach mo sa mga babae, isipin mo ang sarili mong ina, tama ba na ipagpalit ka ng ganito? Si Yefan ay hindi magalang at direktang sinabi. Ngumisi si Jilun at sinabing, Yefan, huwag kang magkamali, kung ang mga kababaihan sa damuhan ay talagang napupuot sa kaugaliang ito, hindi ito maipapasa hanggang sa ngayon. Sa katunayan, maraming kababaihan sa mga damuhan ang pinaglabanan at pinag-awayan ng iba't ibang pinuno ng tribo, at pinagsilbihan ang maraming asawa. Para sa kanila, ito ay isang uri ng karangalan, at sila mismo ang nag-iisip. Kung hindi ka naniniwala sa akin, magtanong ng ilan dito at hayaan silang magsabi sa iyo. Sunod-sunod na tumango ang ilang babae sa tolda ng hari, at ngumiti ang isang babae at nagsabi, Mr. Oo, kung mas makapangyarihang mga lalaki ang nakikipagkompetensya, mas makapangyarihan ang mga babae. Napakahusay, ito ay isang bagay na maipagmamalaki sa damuhan. Inilatag ni Gilan ang kanyang mga kamay at sinabing, tingnan mo, hindi ko ito kalokohan. Tungkol naman sa ina, ibang usapan. Mahusay ang mga ina, at kung mas maraming mga ina na may mas maraming anak, mas igagalang sila, na magpapaunlad sa ating tribo. Nagpapalitan kami ng mga babae, pero nirerespeto rin namin ang mga nanay, baka ikaw, bilang isang dayuhan, hindi masyadong nakakaintindi. Hehe. Bagamat alam ni Yefan na ito ay kanyang sariling kaugalian, hindi niya kailangang makialam ng labis, ngunit ito ay kaunti pa rin. Tunggalian. Gayunpaman, dahil wala siyang pakialam sa mga babaeng barbaro, hindi na niya kailangan pang gumugol ng oras. Ikaw lalaki, hindi ko nakita ito dati, ito ay lubos na kasiya siya. Tiningnan ni Yefan ang estado ni Jilun at bamulong sa kanyang puso, na parang ang ilan sa kanyang mga babae ay hindi pa nagsilbi sa kanya ng ganito, kaya bumalik at tingnan kung maaari mong pag-usapan ito. Hey! Ito rin ang tungkulin ng isang barbarian king, Jilun na kumukurap. Alam mo, talagang interesado ako dito, hindi sa mga ito. Ngumiti si Yefan at umiling, naglakad pabalik sa kanyang tolda. Pagpasok pa lang nila, nakita nila sina Qinghe at Kaikyo, na naghubad ng damit at nakaluhod sa tabi ng kama. Bagamat nakita sila ni Yefan na walang damit, medyo natulala pa rin siya sa tanawin. Anong ginagawa mo? Hindi napigil ang magtanong ni Yefan. Tahimik na sinabi ni Qinghe, kung kailangan ng Panginoon ng taong maglingkod, magagawa ito ng ating mga kapatid anumang oras. Tumango si Kaikyo, kung ang mga tagalabas ay kinakailangan na gawin ito ay ang ating mga kapatid na babae sa pagwawalang bahala sa tungkulin. Hindi alam ni Yefan kung tatawa ba siya o iiyak, kailan ko sinabi na kailangan ko ng babaeng maglingkod sa iyo. Hindi ba pinaalis ko ang 2 kapatid na iyon? Ngunit, ang master ay matagal nang wala, hindi mo ba talaga kailangang lutisin ito? Qinghe isang pares ng malinaw na mga mata ang nakatingin lang kay Yefan. Oo, guro, may mabuting puso ka, sinadya mo bang tiniis at hindi sinabi sa amin? Labis din ang pag-aalala ni Kaikyo. Hindi alam ni Yefan kung paano ito ipapaliwanag, napakakulang ko sa oras, paano ko ito maiisip. Ibinaba ni Qinghe ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay namumula, at sinabi niya, Guro,
sa palagay mo ba ay hindi kami sapat na malinis, o ang aming hitsura ay masyadong masama? Kung ganoon nga ang kaso, mauunawaan natin na, kung tutuusin, hindi tayo maihahambing sa maraming babae, habang sila ay nagsalita. Ang dalawang babae ay mukhang maiyak na parang iniisip sila pagkatapos ng kaunos-lunos na nakaraan, naramdaman din niya na hindi talaga siya karapat-dapat na pagsilbihan si Yefan. Napagod si Yefan saglit. Kung ang dalawang babaeng ito ay direktang nagpakita ng kaakit-akit na anyo at nanligaw sa kanya, baka natural niyang maramdaman ito. Gayunpaman, ang dalawang babaeng ito ay mukhang kaawa-awa, na may kabab ang loob, ngunit walang naramdaman si Yefan. Okay, umiiyak kayo ng ganito, bakit ako interesado? Maglilingkod ka ba sa mga tao? Maaari lamang magpanggap si Yefan na hindi masaya. Nang marinig ito ni Chinghe at Kaikyo, agad nilang itinaas ang kanilang mga ulo, at muling nagningning ang kanilang mga mata. Namula ang mukha ng dalawang babae, at pagkatapos magtinginan, mabilis silang pumulupot kay Yefan na parang ahas ng tubig. Si Yefan ay hindi masyadong nagpahinga ng higit sa isang buwan. Kinailangan ng kalahating gabi para maranasan ang iba't ibang kasanayan sa paghahatid ng dalawang engkanto ng bulaklak na ito. Sa ikalawang kalahati ng gabi, dalawang babae at isang pula, niyakap at nakatulog. Si Yefan, sa kabilang banda, ay nakatuon sa pagmumuni-muni, inaayos ang pinakabagong impormasyon tungkol sa barbarong mataas na pari. Pagkaraan ng madaling araw, ang mga katulong malapit sa tuoldo ng hari ay naghahanda para sa pangunahing seremonya ngayon, na isang mataong tagpo. Lumabas si Yefan sa kampo at gustong pumunta kay Jilun para tanungin kung kumusta ang mga gamot, ngunit nakarinig ng mahabang busina na tumutugtog sa di kalayuan. Isang mahabang pangkat ng mga piling kabalyerya ang darating mula sa silangan. Sa mga lumilipad na watawat ay ang mga ulo ng mabangis na pulang tigre, na siyang mga borkin. At ang pinuno na nanguna sa mga tropa sa unahan ay talagang may kapaligiran ng banal na lupain. Hindi katakataka na ang mga borkin ay napakalakas sa Kahan Holy Land sa simula, at talagang umasa sila sa muling halalan ng barbarian na hari. Gayunpaman, ang higit na nakakuha ng atensyon ni Yefan ay nasa harap ng team, may isang lalaki na hindi nakikita ang kanyang cultivation, ngunit nakasuot ng nakangiting face mask. Ang maskarang iyon ay malinaw na kapareho ng pangit na lalaking nakikipaglaban sa ahas noon. Kabanata 2209 na Tribal Assembly. 2209. Ngunit napakalinaw ni Yefan na kahit na pareho ang maskara, ang taong iyon ay tiyak na hindi isang pangit na lalaki. Hindi dapat patay na ang pangit na lalaki, ngunit sa kasalukuyang kakayahan ni Yefan sa persepsyon, malinaw niyang mahahalata ang maraming impormasyon. Ano nga ba ang nangyayari? Saan nanggaling ang napakaraming nakamaskara sa damuhan? Kumunot ang noo ni Yefan, bagamat gusto niyang malaman ito kaagad, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, ngayon ang magandang palabas na sinabi ni Gilan, kaya maghintay tayo at tingnan sandali. Gayunpaman, ang kanyang hitsura, maging ang Diyos ng Espada o ang Diyos, ay tila hindi nararapat sa sandaling ito. Kung nakilala siya ng lalaking nakamaskara at nag-iingat, hindi ito magiging mabuti. Kuya, ang mga gamot na hiniling mo ay dinala sa iyo ng mga Bolkin. Si Gilan, na nakasuot ng bearskin coat, ay lumabas mula sa likuran at tumingin sa mga tropang kabalyerya ng Bolkin na may kalahating ngiti. Tiningnan ni Yefan ang kumikinang na tingin sa mga mata ni Jilun, at hindi niya maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Ang komperensya ngayon, itatago ko ito, kung hindi, ako ay isang dayuhan, at ako ay kabilang sa angka ng Shenlong, at hindi nararapat na biglang lumitaw, sabi ni Yefan. Saglit na natigilan si Jilun, pagkatapos ay ngumiti, sinusubukan mo bang mag-disguise? Haha, paano gumana ang iyong disguise technique? Secret, hindi nagsalita si Yefan, nagbago ang kanyang mukha at naging isang larawan ng mukha ng hindi kapansin-pansing estranghero, at pagkatapos ay tahimik na umalis. Medyo naiingit si Gilan saglit, pero hindi naman siya nagtanong, tutal may business din naman siya. Hindi nagtagal, ang mga kabalyerya ng tribong Bolkin ay nakatalaga sa kampo sa silangang bahagi. Mula sa pananaw ng kulay ng balat, ang mga Bolkin ay mas hilig sa mga puting tao, kahit na sila ay nakalantad sa araw sa buong taon, hindi sila lumilitaw na masyadong madilim. Isang matipunong lalaki na may mahabang kayumangging buhok at kalat-kalat na balbas, isang ulo na mas mataas kaysa kay Gilan, ang dumating sa tolda ng hari kasama ang ilang mga general. Nakita ng Borjin clan patriarch, si Chogan, ang kanyang kamahalan Botshahar. Matagal-tagal na rin mula nang umalis ang kataas-taasan sa pagkakataong ito, na labis kaming nag-aalala. Nakangiting sabi ni Choganpi, at walang respeto sa kanyang mga mata. Sa likod niya, kasama si Aguda, na nakilala ni Yefan dati, ilang mga general, lahat sila ay may suwail na tingin sa kanilang mga mukha, ngunit may magiliw na ngiti sa kanyang mukha si Gilan. Chogan, narinig ko na nagpadala ka ng mga tao sa Kahan Holy Land noong wala ako. Kung gusto mong magsagawa ng brutal na laban ang mataas na pari at muling piliin ang barbarian na hari, wala kang tiwala sa akin. Ang kanyang Royal Highness ay seryoso, iniisip ko lang na ang ligaw ay hindi maaaring walang hari sa isang araw. Bilang isang barbarian na hari, dapat subukan ng kanyang kamahalan na huwag maglaro ng nawawala,
kung hindi ay mag-aaway ang mga tribo, na madaling makakasakit sa mga sibilyan. Ngumisi si Chogan. Ganun ba? Pero paano ko nalaman na maayos ang ibang tribo, kayong mga blogger lang? Ang mga taga-Urjan ang pinakamaraming nag-aaway. Napasilip si Jillian. Nanlamig ang mukha ni Chogan, sino ang pinakinggan ng kanyang kamahalan. Paninirang puri ito, lalabanan ko siya. Haha, huwag kang masyadong kabahan, halika, maupo ka muna, at uminom ka ng mabuti, sabi ni Gillan na may nakaka-relax ng ngiti. Si Chogan at ang ilan sa kanyang mga subordinate, ay naglakad patungo sa inayos na venue. Kuya, ano ang ibig sabihin ng Barbarian King? Pagbalik mo, magdaraos ka ng tribal meeting, tapos napaka-provocative mo pa sa personal. Kumunot ang noo ni Aguda. Inikot ni Chogan ang kanyang ulo at winalis si Gillan na parang kutsilyo, at malamig na bamantong hininga, hindi mo pa nakikita, Botshahar. Kunin mo kami bilang isang isda. Pangingisda. Ang Barbarian King, sadyang umalis, sinusubukan na mahuli kami, sabi ng nakamaskara na lalaki. Isang mababang boses. Namutla ang mukha ni Aguda, ano? Huwag magpanik, akala ng Barbarian King ay matalino siya, pero hindi niya pinapansin. Ngayon siya na ang weaker side, maluwag na sabi ng nakamaskara. Botshahar, ngayon ang kanyang kamatayan. Bagamat palagi silang nag-uusap, sinubukan nilang itago ito dahil sa kanilang pagtatanim, at hindi marinig ng iba ang kanilang sinabi. Hindi nagtagal at sunod-sunod na dumating ang ilang patriarch ng tribo kasama ang kanilang mga tropa. Mula sa kanluran ng damuhan, ang tribong Arguna, isa sa dalawang pangunahing tribo, ay dumating din sa tolde ng hari sa ilalim ng pamumuno ng patriarkang si Mandolato. Bagaman si Gillan ay orihinal na mula sa angkan ng Arguna, upang maging isang barbarian na reyna, kailangan niyang mapanatili ang neutralidad sa mga tribo, na siyang kailangan ng mga barbarong hari ng lahat ng dinastiya upang sumumpa sa mga barbarian na Diyos. Noon pa man matapos kunin ni Jiren ang haring Bukahar, tinanggal na siya sa angkan ng Alguna. Ngunit gayunpaman, ang mga tao sa tribong Arguna ay likas na magiging sobrang mabait sa barbarian na hari. Sa partikular, si Mandolato, bilang tiyuhin na nanunood ng paglaki ni Gillan, ay tumulong sa dating barbarian na hari, at nagkaroon ng napakagandang personal na relasyon. Long time no see. Uncle Manjurato, stay safe. Umakyat si Gillan at niyakap si Manjurato gamit ang isang oso. Napaluha si Mandolato, His Royal Highness Botshahar. Nakabalik ka na sa wakas. Mag-alala tayo. Haha, pinag-alala ko ang tiyuhin ko, bilasan mo, maupo ka na, pag-aaliw ni Gillan. Maliban sa mga pinuno ng dalawang malalaking tribo, natural na hindi kailangan ng ibang pangkalahatang maliliit at katamtamang tribo na batiin sila ni Gillan ng personal. Dahil sa malawak na ilang, maraming tribo, at huli na ang lahat para pumunta sa pagpupulong ng tribo. Ngunit hanggat naruroon ang barbarong hari at ang dalawang pinuno ng dalawang tribo, sapat na ang pagdaraos ng pulong ng tribo. Lahat, ang haring ito ay ilang buwan nang wala sa damuhan dahil sa ilang bagay, na nagdulot ng pag-aalala sa maraming tao. Nandito na ang haring ito, gagawin ko muna, at hihingi ako ng tawad sa iyo. Umupo si Gillan sa trono at itinaas ang kanyang wine bowl, inumin ito. Isang grupo ng mga pinuno ng tribo at mga general na naruroon ay uminom din ng kanilang mga inumin. Pagkatapos uminom ni Ji-lun, nagpatuloy siya, lahat naman siguro ay napaka-curious, bakit ang haring ito umalis ng napakatagal. Ang pagpupulong ng tribo ngayon ay ginanap para malinawan sa lahat, ang dahilan sa likod ng lahat ng ito, pagkatapos magsalita. Pumalakpak si Gillan ng 3 beses. Ang ilang mga gwardya mula sa tolde ng hari ay agad na sumabay sa 2 lalaki at isa na ang mga ulo ay natatakpan ng itim na tela. Dumating ang babae sa open space sa gitna ng conference. Matapos may angat ang itim na tela, tumambad ang 3 mukha na nataranta at kinakabahan. Ibinaba ng 3 lalaki at babae ang kanilang mga ulo at hindi naglakas loob na tumingin sa sinuman. Mula sa mga marka ng labis na pagpapahirap sa kanilang mga katawan, at ang nahihiya maaari itong hatulan na ang kanyang mukha ay dapat na interrogado, o kahit na ang kanyang cultivation base ay inalis. Sa gilid ng mga Bolkin, si Chogan at iba pa ay nagpakita ng malungkot na mga ekspresyon at tumingin sa nakangiting lalaki sa tabi niya. His Royal Highness the Barbarian King. Sino ang taong ito? Tumayo si Gillan, humakbang pasulong, at tinanong ang 3 lalaki at babae, sabihin ninyo sa akin, saan kayo nanggaling, kanino kayo nagtatrabaho, ang 3. Tahimik ang mga lalaki at babae, parang hindi nila naiintindihan. Hindi mo ba sinasabi? Tumingin muli si Gillan sa mga Bolkin at nakangiting sinabi, Chogan, Aguda, kilala mo ba itong 3 taong ito? Tahimik na sinabi ni Zogan, His Royal Highness, ano ang ibig mong sabihin, dapat ba tayong magkakilala? Hindi direktang tumugon si Gillan, ngunit malakas na sinabi, umuusbong na apoy, walang katapusang buhay. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang nagkagulo ang mga manunood. Kabanata 2210 Matigas at matatag. 2210. His Royal Highness. Maaaring ang 3 taong ito ay kabilang sa tribong Julie at Huaximan. Mataimtim na sabi ni Mandolato. Sa sandaling iniunat ni Gillan ang kanyang kamay, diretso siyang naglabas ng 3 maskara,
lahat ay may mga purple flame totem sa mga ito. Nakatayo sa pulutong ng mga nanonood, si Yefan, na may hindi kapansin-pansing barbarian na mukha, ay nakita ang maskara at ang pattern ng apoy, at biglang naalala ang unang pagkakataon na nakita niya ang mga taong washu sa sikretong basement ng Imperial City ng Dasheng. Ang mga pinuno ng iba't ibang tribo ng Manchu na naruroon ay malinaw na alam ang mga maskara na ito, at lahat sila ay nagpakita ng isang solemn na ekspresyon. Ito talaga ang marka ng Huaximan. Ang iyong Royal Highness, Huaximan ay palaging ginagawa ang lahat upang buhayin ang pamilya Julie. Inaresto mo ang tatlong Huaximan na ito ngayon dahil gusto kanilang saktan. Tanong ng Patriarka. Haha, Patriarch Ziger, kung gusto lang ng mga wasyo na ito na saktan ang haring ito, hindi gagawin ng haring ito ang pagpupulong na ito. Ako ang hari ng ligaw, ang ina po ng ligaw na Diyos, ang tanging Huaximan, bakit? Ano ang dapat ikatakot? Ang boses ni Jilun ay kabayanihan, ang kanyang mga mata ay parang kuryenteng tumama sa mga manunood. Ang dahilan kung bakit ang haring ito ay galit na galit ngayon ay dahil ang mga magnanakaw na ito mula sa Huaximan ay sinisira ang pundasyon ng ating mga taga-damuhan. Gumagamit sila ng kasuklam-suklam, malupit at marahas na paraan, sinisipsip nila ang dugo ng ating mga taga-damuhan at ginagamit tayo para makamit ang mga lihim na motibo para sa kanila. Isang grupo ng mga patriarka ang nakinig na may napakaseryosong ekspresyon, at lahat sila ay nagtanong kung ano ang nangyayari. Sa gilid ng Borkin, Shogun, Aguda, at iba pa. Ang kanilang mga mata ay madilim at ang kanilang mga mukha ay kumikibot. Huminga ng mahabang hininga si Jiren at sinabing malalim, ang mga patriarka ng lahat ng angkan dito, kasama na ang mga hindi nakarating, ay dapat alam ko na. Sa simula, pagkatapos lagdaan ang Saint Covenant, ang haring ito. Nagdaos ng pagpupulong ng tribo sa damuhan ng Kandaan noong 3 taon, at naglabas ng kautusang, Kandaan. Ang mga tribo ay hindi pinapayagang magdala ng mga tropa nang walang pahintulot at tumawid sa hangganan sa pagitan ng ligaw at ng dakilang ekspedisyon. Tungkol naman sa mga Dasheng caravan na dumadaan sa kagubatan, hanggat sinusunod nila ang mga itinakdang ruta ng negosyo at gumagawa ng mga legal na transaksyon, hindi sila dapat makagambala sa mga palitan ng kalakalan. Kasabay nito, sa 100 medyo mayabong na batis at lambak, ang mga bukirin ng butil ay na-reclaim, ang mga pananim ay itinanim, at mas maraming tao ang ipinadala upang magpastol ng mga alagang hayop. Ang layunin ng utos. Isa. Ito ay upang hayaan ang ating mga tribo na muling magkarga ng kanilang mga baterya at makatipid ng sapat na logistical na materyales. Pangalawa, hayaan ang maharlikang pamilya ng Dasheng na baliwalain ito, at walang digmaan sa hangganan sa buong taon, at ang Zhenbei Army sa Beiming City ay natural na nasa isang nakakahiyang sitwasyon. Ang angkan ng Xuanming ng Bimengcheng ay tiyak na makakahanap ng dahilan upang mabawi ang kapangyarihang militar ng Bimengcheng, at maaari ding isaalang-alang ng maharlikang pamilya na bawasan ang kapangyarihang militar ng Zhenbeiho. Kung maaari mong samantalahin ang pagkakataon ng Royal Family na pahinain ang Zhenbei Army at mag-trigger ng internal friction sa pagitan ng Royal Family at Shenlang Clan, papatayin nito ang 2 ibon gamit ang isang bato. Sa panahong iyon, magiging malakas at malalakas ang ating mga kawal sa damuhan, at patuloy tayong asenso sa isang iglap. Noon lamang natin magagawang ipaghiganti ang paghihiganti ng Su Huaixin para sa pagkalason sa aking ama at hari, at tunay na mabubuksan ang teritoryo para sa ating mga barbarong inapo, at magdala ng mga pagpapala sa mga susunod na henerasyon. Sa mga unang taon ng atas ng Kandaan, ito ay naisakatuparan ng maayos at mabunga. Ngunit sa nakalipas na 10 taon, kahit anong pilit ng hari, sa tuwing kapos siya sa pagkain at damo, mahirap mabuhay sa malamig na taglamig. Napakagulo ng haring ito. Hindi man kasing init ng Dasheng ang ating damuhan, hindi ito dahil hindi tayo makapaghanda ng sapat na pagkain at damo. Ang mga alagang iyon ay palaging kinakatay ng ilang halimaw, at ang mga taniman ng butil ay mahirap ding mapabuti. Bilang huling paraan, kailangan nating mawala ng maraming tropa bawat taon upang makakuha ng sapat na pagkain at mga supply mula sa malaking ekspedisyon. Ang mga pinuno ng angkan ng iba't ibang tribo sa pinangyarihan ay tumango, at alam nilang lahat na ang ligaw na kagubatan ay talagang nabigo na umunlad sa nakalipas na 10 taon. His Royal Highness, maaaring sa likod nito, lahat ng mga multo ng Huaximan ay gumagawa nito. Ngunit kung ito ay Huaximan, bakit hindi natin sila natuklasan? Ngumisi si Jilan, tinutukan si Shogun at ang iba pa, ang dahilan kung bakit tila nagkataon lang ang lahat ng ito ay dahil. Sa aming ligaw na damuhan, lumitaw ang isang grupo ng mga taksil. Ang haring ito ay nahihirapang maghanap ng ebidensya, kaya sa pagkakataong ito ay sadyang umalis ng walang palem at umalis sa tolda ng hari ng ilang buwan. Sa panahong ito, ang ilang mga tao ay hindi nakapagpigil at nagsimulang pumasok sa tolda ng hari, gustong linlangan ang mga tao at lihim na kontrolin ang damuhan. Ang tatlong especially iyan na ito mula sa Washu sect ay ang mga agad na hinuli ang hari pagkabalik niya. Live na saksi. Nang sumigaw sila ng bumubong apoy, walang katapusang buhay, kumbinsido ang haring ito na ang tatlong taong ito ay mula sa Huaximan. Gayunpaman, kung gusto nilang sunugin ang kanilang sarili sa harap ng haring ito, medyo malambing pa rin sila.
Bulalas ng isang grupo ng mga patriarka ng tribo, nang ahas pa si Huaxaman na magpadala ng mga tao para makalusot sa toldo ng hari, hindi ba't ang lahat ng malalaking tribo ay maaaring magkaroon ng kanilang mga tao? Nako! Nabasag ni Chogan ang mesa ng alak sa harap niya na may palad, biglang bumangon at galit na nagsabi, Bukohar. Kahit barbarian ka, bawal kayong suruan ng ganito ang ating mga Bolkin. Sa paglipas ng mga taon, upang maprotektahan ang mga tao sa mga damuhan, kami, si Bolkin, ay pumatay ng pinakamaraming inapo at nagbuhos ng pinakamaraming dugo bawat taon. Paano mo kami sinisiraan ng ganito? Tumawa si Jillian at sinabing, Patriarch Chogan, hindi ka binanggit ng haring ito, kusa kang tumalon. Medyo naghihinala na hindi ka nag-recruit sa sarili mo. Huwag mong gamitin ito. Ang iyong utos ay hindi nagtagumpay dahil ang iyong mga aksyon ay ganap na lumabag sa paniniwala ng mga inapo ng ating mga barbarian na Diyos. Ang mga lalaki sa aming mga damuhan, mula sa sandaling sila ay isinilang, ay nakatakdang sumakay sa mga kabayong pandigma, tumakbo sa larangan ng digmaan, at magbigay ng karangalan sa dugo. Ano ang nilalabag mo sa batas? Hayaan mo kaming mga kaapo-apuhan sa damuhan, hindi para magtanim ng mabuti, hindi pumunta sa labanan para patayin ang kalaban. Ngunit sa halip na magsaka, upang magpastol ng baka at tupa, gawin ang ginagawa ng mga mahihina. Nakita ng barbarong Diyos ang kanyang mga inapo, nabawasan sa antas na ito, paano pa siya darating para pagpalain tayo? Sinabi ni Chogan na may matuwid na galit. Hindi mo kayang tiisin ang ating mga lalaking Bolkin, na matigas ang ulo at mabagsik, at sumalungat sa iyong duwag na utos, kaya sinadya mong gumawa ng mga dahilan para i-frame kami. Hindi mo kailangan maghanap ng dahilan para itulak ito sa kung ano ang Huaxaman, kung gusto mong tanggalin ang aming mga Bolkin, kung gayon ako Chogan ay tiyak na ipagtatanggol ito ng buhay. Habang umuungal ng malakas si Chogan, isang grupo ng mga mandirigmang Bolkin ang iwinagayway ang kanilang mga sandata at sumigaw ng suporta. Biglang naging magulo ang atmosphere. Bagaman ang karamihan sa mga tribo ay nagtiwala sa barbarian na hari, mayroon ding ilan na nadama na sinabi ni Chogan ang kanyang sinabi. Mayroong ilang katotohanan. Maraming ingay, at ang mga barbaro ay nag-uusap, at unti-unting nagkakaroon ng iba't ibang mga paghaharap. Ang mga emosyon ay nasa sabik, at ang alitan ay lalong tumitindi. Si Yefan ay nakatayo sa karamihan, nag-iisip, at lalo niyang nalaman na siya talaga ay minamaliit ko ang bagong kilalang barbarong kapatid na ito. Sa abot ng kakayahang pamahalaan ng bansa, tila mas bayani si Bukohar kaysa kay Emperor Ming. Siya ay mukhang magaspang, ngunit siya ay talagang maingat. Kung walang pinsala o aksidente, kung gayon siguro ang Barbarian King, sa mga kamay ni Bukohar, ay talagang papasok sa malaking ekspedisyon. Siyempre, ang saligan ay ang Saint Covenant, ay hindi nasira, at lahat ay nakikipaglaban sa mga regular na tropa, hindi sa mga monghe. Gayunpaman, kung ang mga sagradong lugar ng salbaheng templo ay narito pa rin ako, natatakot akong hindi ako matatakot sa pakikipaglaban ng magsasaka. Nakakalungkot. Ngayong ang dakilang ekspedisyon at ang ilang, ang sitwasyon ay matagal nang nagbago ng hindi na makilala, at si Yefan lamang ang nakakaalam, ang dalawang panig ay aktwal na nagbago. Katahimikan. Malakas na umungol si Jillian, at tahimik ang mga barbaro sa audience. Ang lahat ay tumingin sa barbarian na hari at Chogan, ang kapaligiran ay marangal, tulad ng isang arrow sa string. Chogan. Alam ng haring ito, hindi mo ito aaminin ng masunurin. Gayunpaman, ang haring ito ay ang hari ng ilang, inutusan ng mataas na saserdote at pinagpala ng barbarong Diyos. Sa makatuwid, ang haring ito ay hindi nais na mga tuwiran sa iyo, ang mga ito ay tama at mali. Ayoko nang maghanap pa ng ebidensya. Gaya ng sinabi mo, kaming mga lalaki mula sa damuhan ay gumagamit ng mga patakaran sa damuhan upang magpasya sa kahihinatnan. Pinagsalikop ni Jillian ang kanyang mga kamay, at ang tatlong maskara ng Huaxaman sa kanyang mga kamay ay direktang nabasag. Ngayon, ang aking barbarong hari na si Bukohar, gamit ang upuan ng barbarian na hari, ay maglulunsad ng isang barbaric na labanan laban kay Chogan, ang patriarch ng iyong angkan ng Bolkin. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.